Nagulat ang CEO nang matuklasan na ang babaeng nakasama niya kagabi ay isang empleyado pala sa ilalim ng kanyang kumpanya. Kasabay nito, natuklasan din ng babae na ang CEO pala ang male model na binayaran niya ng 100 piraso kagabi. Dahil sa sobrang pagsisisi, gusto na niyang magtago sa kahihiyan, ngunit hindi pa iyon ang lahat. Ang buwan ng dalaw niya na laging nasa oras ay hindi pa dumarating. Isang masamang kutob ang biglang pumasok sa kanyang isip. Pero naisip niya, likas siyang baog kaya imposibleng mangyari sa kanya ang bagay na iyon. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang bumili ng pregnancy test ng palihim. Dahil sa konsensya, pagkatapos itapon ng supot sa basurahan, hindi sinasadyang nabangga niya ang CEO. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, para bang naririnig nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Natauhan lang ang babae nang may dumaang empleyado at bumati sa CEO. Kaya't magalang siyang bumati at nagmamadaling tumakas. Hindi man lang niya namalaya na nahulog sa sahigang pregnancy test hindi inaasahan. Hindi sinasadyang nakita ng CEO ang nahulog na pregnancy test ng babae. Agad niyang nahulaan na posibleng buntis ang babae sa anak niya 1 buwan na ang nakalipas. Ang babae na kagagaling lang sa pakikipaghiwalay sa kanyang kasintahan ay nag-iisang naglalasing sa bar para paghilumin ng sakit ng puso. Nagpasya siyang gagastos siya ng husto ngayong araw anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, napansin niya ang CEO sa di kalayuan na nakatingin sa kanya sa ilalim ng epekto ng alak. Naglabas siya ng 100 yuan, handang gantimpalaan ang sarili. Hindi mahal ng ama, hindi rin mahal ng ina. Itinuring siyang kasangkapan ng kanyang pamilya para kumita ng pera ang kanyang kasintahan, bago pa man sila ikasal, ay puro na eskandalo. Sa pag-iisip sa mga ito, nagpasya siyang mabuhay para sa sarili. Hindi inaasahan, na pagkamalan niyang male model ang CEO at nagkaroon sila ng isang gabi ng malalim at hindi maipaliwanag na ugnayan. Kinaumagahan, paggising niya, isinuot niya ang kanyang pantalon at nagkunwaring walang nangyari para isara ang bibig ng CEO. Naglabas siya ulit ng 100 yuan bilang bayad sa pananahimik at nagmamadaling umalis pagkaalis ng babae. Hindi sinasadyang nakita ng CEO ang naiwan niyang ID, Xiaoman, Deputy Director ng Administration Department ng Yaman Resort, si Lin Shi. Hello, bilhin mo ang isang hotel. Ang pangalan ay Yaman Resort. Opo, Vice Presidente. Lahat ng empleyado ng resort ay nakatanggap ng balita tungkol sa pagdating ng bagong CEO at naghanda sa entrance para salubungin siya. Sa sandaling iyon, nakita ng CEO ang babae sa gitna ng mga tao at napagtanto din ng babae na malaki ang problemang pinasok niya sa pagkakataong ito. Dahil nandito na ito, kinapala na lang niya ang kanyang mukha at sinubukang iwasan ang pagkikita nila ng CEO na parang walang nangyari. Ang CEO na nakapulot ng pregnancy test ay naghinala na buntis ang babae sa anak niya kaya agad niyang inutusan ng kanyang assistant na magayos ng medical check-up para sa lahat ng empleyado. Sinabi sa babae ng kanyang kaibigang doktor na buntis siya ng 4 na linggo at kambal pa. Mien. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Paanong magkakamali? Malinaw na sa B-ultrasound na kambal yan. Agad na napagtanto ng babae na ang isang gabing kalokohan 1 buwan na ang nakalipas ay nagbunga ng kambal. Buntis siya bago pa man ikasal, at sa anak pa ng kanyang amo pinag-isipan niya itong mabuti, hindi niya maaaring panagutan ang mga bata. Kaya't hiniling niya sa kanyang kaibigan na tulungan siyang mag-schedule ng operasyon. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na pag-isipan itong mabuti, dahil kambal yun, 2 buhay. Ngunit buo na ang desisyon ng babae. Kasabay nito, nakatanggap na naman ang CEO ng tawag mula sa kanyang lola na pinipilit siyang mag-asawa. Hello, Lola. Bukas ng gabi, inayos ko na ang pagbisita mo sa panganay na kapatid na babae ng pamilya Cheng. Mula pagkabata, kayong 2 Lola. Huwag na po kayong mag-alala sa pag-aasawa ko Lola, maghintay pa po kayo ng kaunti. Baka sa lalong madaling panahon ay may apo na kayo sa tuhod. Hay, ikaw na bata ka. Huwag mo akong paasahin, ha? Patuloy na ginugulo ng mga kasamahan ng babae dahil sa intriga. Ang pinsan ng babaeng maintriga ay ang babaeng gusto ng lola ng CEO dahil sa posibleng maging kamag-anak ng CEO. Nagsimula siyang magyabang, at pinili pa ang babae na ibigay ang kanyang medical report. Sa kabutihang palad, dumating ang CEO sa tamang oras para tulungan ng babae na laman na ng assistant na buntis nga ang babae. At nag-schedule ng operasyon sa weekend para pigilan ang operasyon ng babae. Inutusan ng CEO ang kanyang assistant na abisuhan ang lahat ng ospital sa lungsod. Natanggihan ng operasyon ng babae, at inutusan ng assistant na bigyan ng espesyal na atensyon ng babae. Hindi siya maaaring mapahamak kahit kaunti. Kinabukasan, namigay ang assistant ng masustansyang pagkain sa lahat ng empleyado. Ang hindi nila alam, nakikinabang lang sila dahil sa babae. Ang dinadala niya ay isang gintong kayamanan. Nakita ng babaeng maintriga na binigyan ng assistant ng dagdag na sabaw ang babae. Nagsimula na naman siyang mang-insulto at hiyain ng babae sa kanyang maruming pamumuhay. Tiyak na nakuha niya ito sa masamang paraan. Sumausaw din ng isa pang babaeng kasamahan. Sinabi niyang ang ibinigay sa kanya ng assistant ay gamot pampakapit, dahil ang kanyang hipag na bagong buntis ay umiinom nito araw-araw. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi inaasahan, biglang nagkaroon ng morning sickness ang babae. Mas lalo nitong pinatunayan na buntis siya.
Sa wakas, hindi na nakatiis ang CEO at hinarap ang babae ngunit sinabi ng babae na ang sa kanila ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang dinadala niya ay hindi anak ng CEO, kundi ng kanyang dating kasintahan. Sinabihan niya ang CEO na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Subalit, malinaw na naaalala ng CEO na iyon ang unang pagkakataon ng babae. Alam ng babae na kahit kaninong anak pa man iyan, imposible niyang isilang ang bata. Kaya't dinala niya ang papeles ng operasyon para magpa-opera. Ang hindi niya inaasahan ay walang ni isang ospital sa buong lungsod ang naglakas loob na operahan siya. Habang nagtataka siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Kaarawan pala ng kanyang ina ngayon, at pinapauwi siya para sabay-sabay silang kumain. Hindi na nag-isip pa ang babae. Umuwi siya dala ang cake. Ang hindi niya alam, ang sakim niyang ina ay pinipilit siyang pakasalan ng isang may edad na lalaking hiwalay sa asawa. Para magpakasal, 50 taong gulang na siya, hiwalay sa asawa at may anak pa. Talaga bang ipapakasal ninyo ako sa ganyang tao? Ano bang alam mo, mas matanda, mas maalaga. Lumalabas na sa mata ng kanyang ina, ang babae ay isang kasangkapan para sa pakinabang na may presyo basta sapat ang ibibigay na dot. Kahit sino pa ang lalaki, hindi tatanggi ang ina. Lumalabas na sa pagkakataong ito, nagbigay ang lalaki ng 300,000 na dot. Sinabi ng ina na pumayag man siya o hindi. Basta't maganap ang kasal ngayong gabi, bukas ay pag-aari na siya ng lalaki. Tuwang-tuwa ang lalaki at halos tumulo ang laway. Nang makita ang kawalang puso ng kanyang pamilya, inilabas ng babae ang kanyang ulat ng pagbubuntis at sinabing buntis na siya. Hindi maaaring ituloy ang kasal. Nagalit ang lalaki nang marinig ito at agad na hiniling na ibalik ang dot. Para makuha ang dot, pinilit ng malupit na ina ang babae na ipalaglag ang bata. Subalit, ibinaba ng lalaki ang presyo mula sa orihinal na 300,000 ay naging 100,000. Sige, 100,000 na lang. Hoy, hoy. Ikaw na pabigat, naglalakas loob ka pang tumakbo. Bitawan mo ako. Kuya, dalhin mo siya sa ospital. Ipalaglag ang bata. Bakit pa pupunta sa ospital? Sayang lang sa pera. Gamitin mo ito para tanggalin ng bastardo. May tagapagmana na ang pamilya kong Chen. Hindi na kailangan pa niyang magpatuloy ng lahi. Halika, gamitin mo ito para paluin siya. Huwag kang mag-alala. Yak na ibibigay ko sa iyo ang anak kong ito ng buo. Huwag-huwag po. Ang anak sa sinapupunan ko ay anak ng pinakamayamang tao sa Chuncheng. Kung maglakas loob kang saktan ako at ang anak ko, hindi kanya patatawarin. Papatayin kita. Ang pinakamayamang tao sa Chuncheng. Magkakagusto ba siya sa'yo? Ha, hindi ka ba naturuan ng nanay mo? Ngayon, kailangan kitang gisingin sa katotohanan. Para hindi ka maloko ng kung sinong bastardo dyan. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag ang CEO nang marinig ang sigaw ng babae para humingi ng tulong. Nakutuban niyang may mali. Kaya't agad niyang inutusan ng kanyang assistant na i-locate ang kinaroroonan ng babae, at agad na nagtungo sa tirahan nito kasama ang kanyang mga tauhan. Kung ipagpapatuloy mo ang pagpalo, may mamamatay. Tunay ka bang ina? Bakit napakalupit mo? Wala ka bang kahihiyan? Dahil buntis siya sa anak ng iba, wala na siyang halaga. Naging murang bilihin na lang kahit mamatay siya. Deserve niya. Malapit nang malaglag 2 palo pa. Walang sino mang darating para iligtas ako. Paanong darating ang propesyon ko? Lin Shi, Fu Chiye. Ikaw ang nagdulot sa kanya ng pagbubuntis. Bakit ka pa nandito? Ihahatid kita sa ospital. Bata, nagsakripisyo ka. Bata, huwag kang mag-alala, hindi kayo mapapahamak ng bata. Pinapangako ko, GME. Paano nila tinrato si Lin Shi? 1,100 beses pa. Ibabalik namin sa kanila. Oo. Ikaw, nanay ka, napakakinasusuklaman. Hindi kita patatawarin. Kayo. Sa iyo, karapat-dapat ka bang mangarap tungkol sa aming ginang? Ginang, sino kayo? Bakit nyo kami pinapalo? Buntis ang kapatid mo. Alam mo ba kung sino ang tunay na ama ng bata? Hindi ba't yung lalaking nagbuntis kay Lin Shi? Yun ang pinakamayayamang tao sa Spring City.
Hindi pwede, hindi pwede. Paano kaya si Jifu magugustuhan ang ganitong basura? Tawagin ang tao, may nananakit, napatay na. Dapat sana ay pwedeng kauna-unahang anak na babae, maging ginan na pinakamayaman. Ngayon, maghintay na lang sa kamatayan, napatay na. Mga tao, sulong, mga kasama, patayin sila. Huwag matakot, nandito pa ang bata. Ginoong Fu. Salamat sa pagligtas sa akin. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Hindi ko naprotektahan kayo ng mga bata. Sa totoo lang, ang bata, gusto mo pang itago sa akin. Resulta ng DNA test, lumabas na. Ang kambal na nasa tiyan mo ay anak ko, si Fu Chie. Patawad, Ginoong Fu. Pero wala talaga akong balak na ipanganak ang bata. Dahilan, hindi maganda ang pamilya ko, karaniwan lang ang trabaho ko. Kung ipapanganak ko sila, at paiiralin ko silang maghirap kasama ko, iyon ang pagiging hindi responsable sa kanila. Syempre, anak ko rin siya, hindi mo na kailangang mag-alaga. Kung natatakot ka na maapektuhan ang kinabukasan mong mag-asawa, pwede kang mag-isip na pakasalan ako, pakasalan mo ako. Matagal nang umaasa ang lola ko, mag-aasawa ako at magkakaroon ng anak, pinipilit mo akong makipagkita sa iba, ngayon na may anak na tayo. Maaari kitang bigyan ng legal na katayuan, magpaparehistro tayo, mag-aasawa tayo. Ginoong Fu. Hindi kita maaaring pakasalan, hindi mo ako tinitingnan, hindi ako. Ginoo Fu, ikaw ay isang matayog na mayaman. Ako lang, isang karaniwang empleyado sa hotel, may isang buong pamilya ng mga vampira. Ikaw nga, hindi mo ako itinuturing na pabigat, saka wala namang pundasyon ng damdamin sa atin, kaya pwede tayo magkasundong magpakasal. Magpaparehistro muna tayo, simula ngayon. Lahat ng gastos mo, ako ang bahala. Pagkapanganak ng bata, isipin mo ulit kung gusto mo pang ipagpatuloy ang kasal na ito. Pero, kung malaman nila na nagpakasal ako sa pinakamayaman, tiyak na hihingi sila ng malaking halaga. Ngayon, napakaalaga mo sa bata. Talaga bang kaya mo patayin sila? Kung sakaling kami ay maghiwalay, iiwan ko ang mga anak sa akin. Magiging maayos silang lumaki sa pamilya ni Fu. May nararamdaman ka pa bang masama sa katawan? Wala na masyadong problema. Anong nangyari? Magparehistro. Ginoo Fu. May isa pa akong hiling. Pagkatapos magparehistro, pwede bang huwag nating ipaalam sa iba ang ating relasyon? Sige. Akala ko nga, talagang nagparehistro na kami ni Ginoong Fu. Ginoong Fu, ano ang gagawin natin ngayon? Nagparehistro na tayo, tinatawag mo pa akong Ginoong Fu, ano ba ang dapat tawagin? Mahal. Mahuli, yo. Sundan mo ako. Lola, hindi kita niloloko, nakapagparehistro na tayo. Tara na. Ginoo, bumalik ka na, HMM. Ito ay si Lin Shi. Sa hinaharap, tawagin siya na Ginang. Magandang araw, Ginang. Huwag na, tawagin na lang ako sa pangalan ko. Dala na natin ang Ginang. Bumalik ka na sa kwarto para magpahinga. Si Ginoong Fu ito. Pumasok po, Ginang. Nasaan ang aking mabuting apo na babae? Hindi mo ba siya dinala pabalik? Bakit ka naman ganun ka-inutil? Ayusin mo, Nakakahiya, ako'y iyong manugang. Talagang maganda siya.
Sila nga ang mga tao sa kanilang pamilya. Magandang bagay. Dahil nga, nakasal na siya sa ating pamilya, tayo, dapat siyang alagaan. Kaya ko, Lola. Nagtatrabaho siya sa hotel nyo. Hindi ba siya pagod? Buntis pa siya. Oo nga. Pahingahin na lang siya at umuwi. Lola. Tungkol sa trabaho, hayaan nating si Linshi ang magdesisyon para sa sarili niya. Gusto ko rin siyang makilala ng mas mabuti. Mas mapalalim ang aming samahan. Ayos din iyon. Sige, kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Oo naman. Syempre, ikaw ang tinatanong ko. Nasa kwarto ba ito? Titingnan ko. Sige. Ginang, ito ang kwarto ninyo at ng inyong asawa. Kailangan ko bang makitira sa kanya? Salamat. Ginoo, anong maitutulong ko sa iyo? Huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Sige, huwag na kitang istorbohin sa iyong pahinga. Jijuan, masarap ang alak sa Chic Shang Hall. May mga anak na kayo, Linksy, bakit ka nahihiya? Halo. Ano? Sige, darating na ako. Ikaw ay si Xiaoxi, di ba? Ako ang lola ni Chie. Tawagin mo na lang akong lola. Magandang araw, lola. Ang dami mong ginagawa. Pasensya na, lola, sa hotel. May importante akong pupuntahan. Pasensya na, lola. Dahan-dahan lang. Chiyoye, bilisan mo. Samahan mo si Xiaoxi. Dali, itapon mo na. Itong mga bagay na ito. Chen Jiao Jiao. Huwag kang masyadong sobra. Sobra na to. Para sa akin, dapat sunugin na ang mga maruruming bagay na ito. Anong karapatan mo para itapon ang gamit ko? Dahil wala kang karapatang manirahan pa sa dormitoryo ng empleyado. Lin Jia, paano ka pa nagkakaroon ng mukha? Ito ay benepisyo ng hotel para sa mga single na empleyado. Ikaw na buntis pa naman. Gusto mo pang mananatili dyan kahit hindi ka na umalis. Exactly. Kahit gustuhin naming mag-apply, hindi kami makapag-apply. Umalis ka na nga, Lin Shi. Hindi ka ba pwedeng gusto mo lang? Pero hindi ka pwedeng sabay. Gusto mong magbuntis at gusto mo pang manirahan sa libreng dorm. Tama, kayo, mabilis. Dalhin ang mga bagay ninyo. Umalis kayo. Oh, tama nga, nakalimutan. May isang basura pang hindi natatapon. Anong ginagawa ninyo? Ginoo Fu, ikaw. Bakit ka nandito? Anong ginagawa ninyo? Lin Shi. Huwag mo nang pigilan si Ginoo Fu. Ate. Ginoo Fu, bakit ka pumunta dito sa dormitory ng mga empleyado? Tinuturuan mo ako kung paano gawin ang bagay. Hindi po, hala, paano ko po magagawa? Ito ay si Lin Shi. Lumabag siya sa mga patakaran ng kumpanya. Ayon sa regulasyon, hindi siya pwedeng manirahan sa staff dormitory. Kaya nagpa siya akong mag-isa. Ipapalayas ko na lang ang gamit niya sa hotel na ito. Kailan pa naging Shen ang pangalan nito? Ako ay nagtatanggol lang sa mga empleyadong naaapi. Plano ko rin sanang lumipat sa labas. Kaya lang nitong mga nakaraang araw, may mga bagay lang na kailangang magpahinga. Sino ba ang nakakaalam kung ikaw ba ay nagpapaliban lang? Nagpaalam ako dahil na-hospital dahil sa pagtama sa akin ng pamilya ko. Hindi rin naman ito isang karangalan. Ayaw mo nang magsalita. Ano, mukhang may kasama ka na namang ibang lalaki. Naglilibang ka na naman, di ba? Sabi ng doktor, sa unang 3 buwan ng pagbubuntis, kailangan ng extra ingat. Huwag magbuhat ng mabigat. Naiintindihan ko. May nakaligtaan pa ba? Wala na. Ginoong Fu, ako na ang bahala sa natitirang gawain. Siyasatin mo kung dati, rin ba silang nang-aapi ng mga katrabaho? Parusahan ang nararapat, palayasin ang dapat palayasin. Ate, ang bayaw ko ay nagagalit dahil sa isang babae. Gusto niyang tanggalin ako. Sino yun? Isang mahirap na babae na ang pangalan ay Lin Shi. Nabuntis bago pa ikasal. Hindi ba anak niya ang bata? Bayaw ko. Kayo mga ganitong mababang babae, ay karapat-dapat bang makipag-agawan sa akin sa posisyon ni Ginang? Fu. Huwag nang mag-iisa hinanakit sa hinaharap. Huwag mong pasanin ito ng mag-isa. Nabalitaan kong pinagsasampal ka sa bahay noon. Ako, nanghina na ang puso ko. Lola. Ay, ang kasal mo at ni Chia. Dapat nang isagawa. May kambal ka kasi.
Maaga nang lumalaki ang tiyan. Pagdating ng panahon, hindi na magandang isuot ang wedding dress. Lola, nakausap ko na si Ginoong Fu, hindi tayo magdaos. Anong hindi magdaos? Hindi magdaos ng western na kasal. Magdaos ng Chinese na kasal. Sabi natin, dapat ito'y panatilihing lihim. Oo, tama lang ah. Swat ng ulap at jade, karapat dapat para sa atin, Zixi. Anong gusto mo? Pumili. Pumili ka na, Lola. Isang paalala. Lola, piliin mo ito, mas maliit ito. Sige, yung kapareho nito. At mayroon pa, isang hanay na ito, at pati na rin sa kabilang cabinet, lahat ay ipapak. Chiye, gamitin ang card. Ay, Lola. Waiter. Ipadala sa villa ng Wanti, kay Ginoo Fu. Ginoo at Ginang, swerte talaga kayo. Kapag nagpakasal ang iba, nagsasama-sama ng 3 ginto, kailangan mong magkaroon nito, mga 3 kilo na ito. Lola. Itong mga bagay na ito, sobrang dami at sobrang mahal. Kahit pa ako'y may 10 kamay, hindi ko pa rin kayang dalhin lahat. Yung ginto, kahit gaano pa kamahal, hindi pa rin ito mahal. Kaya nito, mananatili ito sa buong mundo. Bukas papasukin nyo ang designer nyo sa bahay para sa aking apo at manugang na magdisenyo ng kasal na may corona. Sige. Halika, ito ang Lola. Nakapag-ipon ng 2,000, nakapag-ipon ng 20 milyon, walang password. Kayo mga kabataan, gusto ninyo ng mga bag at sapatos. Hindi rin alam ni Lola iyon. Pumili ka na mismo. Hindi pwede. Lola, sobrang dami nito. Hindi ko naman mauubos. Sabi ni Lola, kaya mong ubusin. Kung kaya mong ubusin, Lola, ay nako. Ilagay mo na. Gusto ni Lola ikaw. Kaya, ilagay mo muna dito sa akin. Babalik ko na lang kay Ginoong Fu mamaya. Ay nako. Lola nga, matanda na, dapat nang umuwi at magpahinga. Kayo mga batang mag-asawa, magpatuloy sa inyong date. Colin, Lola, mag-ingat po kayo. Ang mga bagay na ito, ibabalik ko lahat sa iyo pagkatapos. Hindi ko gagastusan kahit sentimo, hindi na kailangan. Ibinigay ito sa iyo ni Lola, para sa iyo talaga. Tungkol sa kasal, tayo. Excited ang Lola natin sa kasal natin. Hindi maganda ang kalusugan niya, kailangan natin siyang sundin. Kung hindi, sabihin ko na lang kay Lola, nakasunduan lang ang kasal natin. Mag-aayos tayo ng ilang doktor sa araw na iyon, dahil sa sakit sa puso, nang mangyari yun. Magandang ideya ring agad na mag-respond. Huwag. Mas mabuting huwag na lang sabihin sa kanya. Kahit papaano, may panahon pa naman ang kasal. May oras pa tayo. Bamalong na bola ng apoy. Anong nangyayari dito? May customer doon. Mahirap asikasuhin. Ako na ang bahala. Salamat, pangalawang manager Lin. Ate, ngayon, kailangan niyang malaman na niloloko niya ang nobyo ng iba. Ano ang kinalabasan? Magandang araw po, Binibini. Kailangan niyo po ba ng tulong para buksan ito ngayon? Gusto niyo po bang magising mula sa kalasinggan? Oo, magising nga. Anong klase ng panahon sa labas ngayon? Malapit nang pumalo sa 40 grado. Hindi ka magdadagdag ng yelo. Pasensya na po, customer. Pero sa alak na ito, kung lagyan ng yelo, maaapektuhan ang lasa nito. Isa kang waiter. Alam ang lasa ng alak. Pinakamagaling siyang mangakit ng mga lalaki. Baka ang pag-taste ng alak ay tinuro rin ng lalaki sa kanya. Kailangan nyo ba na insultuhan ang pagkatao ko? Pagkatao. Meron ka ba niyan? Ay. Hindi sapat. Talagang setim. Ate. Hindi ka pinapansin ni Deputy Lin. Yung maliit na pera na yan, may mas malaki siyang layunin. Oh. Buntis na siya, at araw-araw pa rin nagtatrabaho. Lahat ng ito ay para lang mapalapit sa atin. Mas malapit pa ang presidente, para maghanap ng tatay sa batang nasa tiyan niya, na anak ng iba. Chen Zhao, noong nakaraang beses, nagsinungaling ka na nagsabi akong may kinalaman ako kay Supervisor Bai. Ibinigay ng hotel sa iyo. Hindi pa ba sapat ang leksyon? Ikaw, leksyon. Ikaw, isang maliit na empleyado, may karapatan bang bigyan ng kapatid ko ng leksyon?
Naghihintay ka bang may reklamo? Pasensya na, bisita. Pinaabot ko ang iba para paglingkuran kayong dalawa. Sandali, nahawakan mo na ang bateng ito. Sinasabi kong marumi ito. Ibinigay ko na sa iyo. Pasensya na, may mga patakaran ang hotel. Hindi natin pwedeng inumin ang alak ng customer. Hindi mo ba maintindihan ang salita ng tao? Inimbitahan kita. Ngayon, kailangan kitang panoorin na inumin ito. Ginoong Chen, hindi ko pwedeng inumin ang alak na ito. Buntis ako. Alam mo rin na buntis ako. Sino ang ama ng bata? Hindi mo naman alam, di ba? Kaya ka nagmamadali. Makipag-ugnayan kay Chia. Ginoong Chen, buntis si Lin Shi. Hindi siya pwedeng uminom. Sunod, ako na ang maglilingkod sa inyo para sa kanya. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Binibining Chen, huwag kang masyadong palabis. Tama, empleyado ako ng hotel, pero hindi ako alipin ninyo. Hindi ko kayang yumuko at magpakababa. Ang customer ay parang Diyos. Lin Shi, anong attitude yan? Ngayon kung hindi ka laluhad at papunasan ng maayos, huwag ka nang magpatuloy sa hotel na ito. Manatili ka pa. 1 buwan, 9,000 piso. Gusto nyo pa akong gawing bakat kabayo ninyo? Hindi ako sasama. Kung talagang gusto nyo maging Diyos, bakit hindi nyo nalang akyatin ang langit? Jow, patawag ka ng supervisor ng HR, pagsuporta sa kanya. Sige. Mag-ingat. Ginoong Fu. Ginoong Fu, bakit ka nandito? Ginoong Fu, nakita kong maingay dito, kaya't nagpunta ako para tingnan. Chiye, bakit ka nandito para makita ako? Ayos ka lang ba? Isa lang siyang maliit na empleyado ng hotel, na sadyang naghahanap ng gulo. Ngayon ay naghahanap na rin ako, sa mga mataas na opisyal ng hotel. Naghahanda na silang tanggalin itong nakakainis na babae. Sa trabaho, ang laki ng kapangyarihan mo, walang anuman. Sa katunayan, nakapag-engage na rin ako sa iyo. Ako ang iyong fiancé. Ang pagtulong sa iyo sa mga empleyado, ay bahagi ng aking tungkulin. Salamat sa iyo, Ginoong Fu. Ikaw ay akin, walang anuman. Ang pangalan mo, Ginoong Fu. Ako ay, si Jiang Fei mula sa administratibong departamento. Tama. Matapang na ipinagtatanggol ang mga kasamahan, promosyon at dagdag sahod. Sandali lang, ang supervisor ng HR ay magdadala sa inyo ng bagong damit. Salamat, Ginoong Fu. May mali. Sobrang mali. Ano ang sinabi ni Ginoong Fu? Ikaw ang tao niya. Si Boss Fu ang may-ari ng hotel, di ba? Kaya lahat ng empleyado sa hotel ay mga tao niya. Ay nako, tama na. Tigilan na ang chismis. Magtrabaho na tayo. Mama at Papa, sobrang-sobra na talaga si Fu Chiao. Sige, kasama ko siya. May nakatakdang kasal din kami, kahit na siya pa ang tumulong. Sa mga sinasabi ng iba tungkol sa akin, hindi pwedeng basta-basta na lang. Itigil ang usaping ito. Anak, mag-alala ka lang. Siyempre, pagtatanggol kayo ng mga magulang mo, ibabalik nila ang katarungan para sa'yo. Alam ko na. Pinakamabuti talaga ang tatay sa akin. Xiaoke, pumunta ka muna sa kwarto mo para magpahinga. Ako at ang tatay mo, may gusto kaming pag-usapan ng pribado. Sige, ikaw muna ang umakyat. Lao Chen, huwag mo rin masyadong palakihin siya. Noong araw, nang inampon namin siya. Hindi lang dahil magkasing halaga siya sa aming anak na babae. 3 bahagi ang pagkakatulad, pero lumaki na siya. Sa ganitong anyo. 20 taon na. Hindi namin alam, kumusta na ang anak namin. Nakakain na ba siya at nakasuot ng maayos? May nakikialam ba sa kanya? Hindi. Ginoong Chen, Ninang, noong mga panahong iyon, may mga tao na nagbebenta ng bata. May balita na, nasa Chongqing. Totoo ba? Nasaan na ngayon ang bata? Wala pang balita tungkol sa dalaga. Hanapin. Ipagpatuloy ang paghahanap sa akin. Siyasatin ang buong lungsod at si Yin. Magkapareho ang edad. At saka, ang batang babae na may tanda ng buwan sa balat, mabilis na pumunta. Oo. Napakabuti. Ang ating anak, siguradong buhay pa siya. Siguradong mahahanap namin siya. Oo. Ang aking anak na babae. Ngayong gabi. Hindi na kailangan pang gisingin si Fu Chie. Magpahinga ka na. Mabilis. Tawagin mo si Xiaoxi para kumain. Nasa kondisyon siyang buntis. Huwag na siyang magutom. Mabilis na. Ay. Lin Shi. Ha? Ikaw. Huwag mong titingnan. Anong nangyayari? May problema ba? Lola, walang problema.
Lola, hindi lang. Pasensya na sa abala. Masyado pang maaga para sa inyo. Kumain muna kayo bago magtrabaho. Ay, hindi tama. Fu Chie. Lumabas ka na dito. Buntis si Xiaoxi. Ikaw, batang masungit. Lola, hindi ito gaya ng iniisip mo. Xiaoxi, halika, kumain ka ng marami. Nakikita kong pamayat ka. Salamat, Lola, magaan lang, pamilya tayo. Ay, Zixi, madulas ang sahig ng banyo. Nag-iisa kang naliligo, delikado yan. Ikaw at si Chie, mag-asawa na kayo. Mula ngayon, ang iyong pagkain at tirahan, hayaan mo siyang tumulong sa'yo. Lola, hindi na kailangan. Sobrang abala naman ni Chie. Hindi naman abala, tama, hindi talaga abala. Mula ngayon, baka ako na lang ang magbigay sa'yo. Huwag mo nang sabihin. Paano ba ako natulog na yakap kita? Kahapon ng gabi, hindi mo ako iniwan habang niyayakap. Nasiyahan ka ba? Ang ganda pala ng pakiramdam. Mabibitin ako sa trabaho. Maghuhugas muna ako. Isasama kita. Hindi. Sige lang. Ako na ang pupunta. Sasakay ako ng MRT. Pwede rin akong mag-taxi. Kung talagang nag-aalala ka. Sasakay na lang ako sa pinakamurang sasakyan sa bahay. Ako. Pipiliin ko ito. Umalis na muna ako. Nanay. Tumingin ka agad. Hindi ba yun si Linshi, yung palpak na tao? Siya nga talaga iyon. Hindi ko akalain na kaya niyang magmaneho ng ganitong magandang sasakyan. Si Miss Chen na iyon. Hindi talaga siya niloko tayo. Tunay nga siyang nagpapasaya sa iba. Ikaw ba ang nanay ni Linshi? Ang anak mong babae ang nangakit sa aking fiancé. Anak na cute. Lahat ng kasalanan ng mga nanay. Sige, batuhin mo ng todo. Wala siyang hiya, at pinahihirapan pa tayo. Hindi na ba tayo papasok sa trabaho? Umalis na kayo rito, Sekretarya Jian. Hindi pwedeng basta-basta lang ito. Lahat ng empleyado ay nakatingin. Kailangan nating ipaliwanag sa hotel. Kailangan natin ng paliwanag para sa lahat. Bakit nandito na naman si Chen Zhaozhao? Ako, lahat kayo, umalis na. Okay lang ba? Walang anuman. Kahit ikaw ang pinakamayayaman, wala kang magagawa. Sa batas, ako pa rin ang tunay na kapatid ni Linshi. Tama, ako ang kanyang tunay na ina. Ito ay usaping pampamilya namin. Isang napakagandang usaping pampamilya. Si Linshi ang aking legal na asawa. Narito na ang hari ng langit. Kailangan ko ring makialam. Si Linshi, hindi ba't sinasabi nilang siya ang kabit? Ay nako. Basta't hindi ko alintana kung kasal siya o hindi. Ito na ang masarap na pagkakataon. Hindi natin siya dapat palampasin. Pwede kayong magpakasal. Pero kailangan ng dowry. Kung hindi, sa kasal na ito, hindi ako papayag. Kayo. Ibibigay ko na ang pera. Umalis na kayo. Huwag ka nang lalabas sa harap ni Linshi kailanman. Ako ang kanyang tunay na ina. Ganyan ka lang ba? Gusto mo lang akong paalisin. Biliin mo na ako. Sabi mo ang halaga. Para sa lahat ng taon namin. Lahat ng pagmamahal ay binili na. Simula ngayon, hindi na ako magiging anak mo. Wala na rin akong ugnayan sa pamilya Lin. Pagbili, tapos na. Sigurado ka. Huwag mag-alala. Simula ngayon, wala kayong anumang kaugnayan sa Lin family. Wala kayong anumang kaugnayan. Sobrang taas ng hinihingi. Hindi naman pwedeng ganun. Sa mga nakaraang taon, ang ginastos ninyo sa akin ay hindi lalampas sa 500. Sige, bibigyan ko kayo ng 10,000. Kailangan ba ng pag-ibig? Ito na ang lahat ng aking ipon. Para sa mga pulubi. 1,000,000, walang bawas. Nabigay ko na ang pera. May isa pa akong lihim. Tungkol sa iyong pinagmulan. Siguraduhin mong makakakuha ka ng pera sa bangko. Kunin mo ang pera. Hindi gagawa si Jifu ng kalokohan para sa ganitong maliit na halaga. Kung ganun, para sa pera. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sa totoo lang, hindi ka talaga kapatid kong babae. 20 taon na ang nakalipas. Kinuha ni tatay mula sa tambakan ng basura para sa iyo. Talagang hindi ikaw ang tunay kong ina. Siyempre hindi. Noong panahon na, pinayuhan ko siya. Huwag mong kunin itong taong walang kwenta. Gusto kanyang kunin at dalhin sa bahay.
Kaya nga ganito. Sa bahay na ito, tanging tatay lang ang mabuti sa akin. Alam ko na. Sa mundong ito, walang tunay na ina na gagawin ng ganito sa sariling anak. Walang problema. Mula ngayon, poprotektahan kita. Walang anuman, dapat akong maging masaya. Walang ganoon, dapat akong maging masaya dahil sa pamilya. Ihahatid kita pa uwi. Sobrang dami na ng utang ko sa'yo. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Hindi mo ba maibabalik? Gusto kong mag-isa at tahimik. Sige. Siyasatin mo. Wala akong pakialam anong paraan ang gamitin mo. Dapat mong malaman, sino ang tunay na mga magulang ni Lin Shi. Siya ay si Ginoong Fu. Anong ginagawa mo? Mama, may isang babae sa hotel. Palagi niyang inaakit ang bayaw ko. Walang hiya na. Kahit na ayaw ni Fu family, pero, ang kasal na ito ay para sa pinakabatang apo ng Fu family, at sa atin din. Bakit pa naman yung mga babae sa labas, na hindi maayos? Ano ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Lin Shi. Isa siyang maliit na supervisor, sa hotel na administrasyon. Nanay, birthday ko sa weekend. Diretsong gawin ito sa Almond Hotel. Oo nga. Para si Lin Shi ay makapagsilbi sa atin ng tsaa at tubig ng maayos. Sa araw na yun rin, ang kaarawan ni Nannan. Hindi ko rin alam kung si Yin ko ay makakauwi ba ngayong taon. Nanay, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Kung saan mo gusto gawin, doon mo gawin. Para makita rin ng maliit na uwak na iyon. Ang realidad, huwag na siyang mangarap pa. Siya na naman itong dalagang mayaman. Sadyang nagpareserba sa aming hotel para sa kaarawan. Sana walang gulo na mangyari. Ngayon, sila ay mga bisita. Gawin lang natin ang sarili nating trabaho ng maayos. 2 staff. Magdala kayo ng champagne para sa akin. Bakit nakatunganga pa kayo? Nakalimutan kong ipakilala ang sarili ko. Ako ay narito bilang kamag-anak para dumalo sa kaarawan. Hindi ako empleyado ng hotel. Hindi tulad ng ibang tao. Sa buhay na ito, tanging isang tagapaglingkod lamang. Bakit ka nandito sa trabaho? Dito, hindi na kaya ang dami ng trabaho. Bumaba ako para tumulong. Chiye, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta po, Tito? Oo, matagal na nga. Ito ba ay para sa akin? Ito ay regalo para kay Inin sa kanyang kaarawan. Naalala ko pa, ngayon ay kaarawan din ni Nanen. Tita, ang sipag mo naman. Kasama na rin yun sa kabutihan ni Yin na niligtas ka. Ah, tama. Chiye, may balita na tungkol kay Yin. Maghanap tayo ng lugar para mag-usap. Inay. Ito si. Kumusta po? Ako si Lin Shi. Ako ang pangalawang pinuno ng administrasyon ng hotel na ito. Ikaw nga si Lin Shi. Isang tusong tao na may pangit na paraan ng pagiging materialistic na babae. Paano ito magiging dahilan ko? Binibining Lin, si Fu Chie, may kasunduan siyang ikakasal sa anak ko. Ikaw at siya. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Siya ang amo. Ako ang empleyado. Aling normal na empleyado, ang sadyang umutat sa sariling amo. Ibig sabihin, karaniwan sa opisina, palagi siyang nagpaparamdam kay kuya. Nakita ko na siya ng ilang beses. Si Fu Chie ay isang ganap na adulto. Hindi ko kontrolado ang ginagawa niya. Ngunit sana, bilang isang babae, ay mayroon kang pangunahing paggalang at dangal sa pagitan ng aming dalawang pamilya na may kasunduan sa kasal. Kapag nilapitan mo siya, ikaw ay magiging ikatlong partido. Dapat ipinanganak ka sa isang napakakaraniwang pamilya. Kung hindi dahil ngayon, na may hindi malinaw na relasyon ka kay Fu Chie, sa buong buhay mo, hindi ka magkakaroon ng karapatang tumingin sa akin ng diretso. Hindi ko kailanman naisip na magkakaroon kami ng ugnayan. Kayo ang nagdadala sa akin dito. Nagtatanong-tanong ng husto. Inay, tingnan mo ang mukha niya. Parang karangalan pa na nagsisinungaling ng ganito. Tama nga, yung maliit na ito ay buntis pa. Buntis. Kanino ang bata? Hindi naman ito konektado sa inyo, di ba? Sabi na nga. Bakit hindi ninyo puntahan si Ginoong Fu para magreklamo? Dahil ba sa takot sa mahina at pag-iwas sa matapang? Ang talino ng mga salita ninyo, pero puro salita lang, walang gawa. Gino, supervisor, pumunta ka doon at ayusin mo na. Dalhin mo na ang champagne. May pangangailangan ang customer. Hurry up na. Paano ka magtrabaho? Ang pagkakamali sa paggawa sa hotel nyo. May lugar ba para magpalit ng damit? May dressing room sa harap ng beach. Sasamahan kita. Huwag mo nang isipin pa yan. Itong high-end na damit pang espesyal. Kahit ibenta mo pa ang dugo mo, kailangan mo akong bayaran ng tama. Kanina ay malinaw naman.
Pasensya na. Ang bagay na ito, ang hotel ang bahala. Nasa ganito ang dressing room. Pakiusap, dito po. Hindi bobo si Fu Chie. Mas hindi pa ang mga tao sa Fu family. Kung yung waitress na ito, talagang may relasyon kina Fu Chie. Maaaring si anak ang anak ni Fu Chie. Nanay, ano ang gagawin natin? Huwag mag-alala. Ang bata sa buwang ito, hindi natin namamalayan, nawala na. Wala na ang bata. Tingnan natin kung ano pa ang maaring ipagpilitan niya kay Chie. Ngayon, wala namang tao dito. Lin Shi, maging tapat ka na. Sino ba talaga ang anak mo? Sino ang ama ng bata? Ano ba ang gusto nyo? Bakit ka natatakot? Dahil ba ang anak ay kay Chie? Wala itong kinalaman sa inyo. Wala rin sa trabaho ko ngayon. Hindi mo ito pinabulaanan, kaya't ito ay pagtanggap. Nanay, huwag na huwag siyang pabayaan na isilang ang batang ito. Tama ang sinabi mo. Si Chie ay bata pa at puno ng sigla. Walang masama kung may ilang girlfriend siya, pero hindi talaga pwedeng magkaanak. Anong gagawin ninyo? Nasaan si Lin Shi ren? Ginoong Fu, parang aksidente si Lin Shi kanina. Nabuhusan ng alak ang ilang mga bisita. Ngayon ay dinadala na ang mga bisita para magpalit ng damit. Saan sila magpapalit? Mukhang sa dressing room sa tabi ng dalampasigan. Ginoong Fu, panahon na ng bagyo ngayon, ipinagbabawal na namin. Pumasok na ang mga turista sa overseas line. Umalis ka. Lin Shi, gising ka na. Baka magdulot ito ng panganib sa buhay. Sino ang naglakas loob na hilahin ako sa tubig? Kung mamatay man, karapat dapat lang. E di ako rin. Naging mamamatay tao. Makukulong ba siya? Sarili niyang pinasok iyon. Anong kinalaman niyo dito? Fu Chie, mabuti na lang. Mabuti na lang. Sasama kita sa ospital. Sandali lang, sandali lang. Ito ang aking anak. Ikaw ang aking anak. Ang pasyente ay kakaibang nasugatan at pumasok sa ospital. Ngayon, muntik na siyang malunod sa tubig. Maghanda kayo ng maayos sa isip kahit ano pa ang paraan. Kailangang mapanatili ang matanda. Si Lin Shi. Kung may mangyaring masama kay Lin Shi, wala akong palalampasin sa inyo. Ayos naman ito. Paano siya nahulog sa tubig? Siya ba talaga si Nanen? Hindi ko alam. Pero meron siya. Pareho ng mantsa sa balat ni Nanen. Inay, baka naman, nagkamali lang tayo sa paningin kanina dahil sa sobrang kabalisahan. Oo nga, nawala ang ate ng maraming taon. Paano maaaring maging ganito ang pagkakataon? Hindi posible, hindi ako magkakamali ng tingin. Iyon ang birthmark ni Yin. Siguradong hindi ito mali. Ginoong Fu, nalaman na, ang ginang ay ang nawalang anak na babae ng pamilya Chen. Tingnan mong mabuti. Si Xiaoxi ay pinahirapan at inabuso sa kanyang pamilya, sa loob ng 20 taon. Gaano siya kasabik na magkaroon ng sariling pamilya? Kayo naman. Kayo na mga tinatawag na pamilya, paano ninyo siya tinrato? Siya. Tunay na sinanan namin siya. Nanen. Siya ang nanan namin. Ano ba talaga ang nagawa ko? Anong gagawin ko? Ikaw ang pangunahing salarin. Bakit mo siya itinulak sa tubig? Lin Shi, kung ang anak ko at ang kapatid kong babae ay magkakaroon ng masamang bagay, ako ang haharapin mo. Gusto ko ang buhay mo. Tumahimik ka. Lumayas ka na. Tumigil ka. Bago magising si Xiaoxi, walang sino man sa inyo ang papayag ang umalis. Sabi ko na, kung may kahit kaunting aksidente si Xiaoxi, gusto kong lahat kayo ay magbayad ng mabigat na kapalit. Kumusta ang doktor? Nakaagapay agad, walang malubhang problema ang pasyente, kaya't nagkaroon ng pagdalaw sa pagbubuntis. Bahagyang fracture sa kaliwang braso, kailangan pang obserbahan ng ilang araw. Salamat, doktor. Anak, okay ka lang ba? Bata, huwag mag-alala, walang masama sa bata. Nan.
Bumalik muna tayo sa kwarto. Ihatid sila sa himpilan ng pulis. Oo. Nanay, tulungan mo ako. Ate, ano ang gagawin ko? Kahit na hindi pa nagagawa ang DNA test, pero sa pangkalahatan, maaari nang matiyak, ikaw ang anak ng Chen, na nawawala. Noong bata ka, nailigtas mo pa ako, naalala mo ba? Xiaoxi. Dapat ay ipinanganak ka sa isang napakakaraniwang pamilya lang ito. Kung hindi dahil ngayon, malabo ang relasyon mo kay Fu Qiye. Sa buong buhay mo, hindi ka magkakaroon ng karapatang tumingin sa akin ng diretso. Ikaw na batang babae, na nakasandal sa malaking pangalan ni Fu Qiye. Yak na hindi kita bibitawan, kaya't wala akong magagawa. Kailangan kong putulin ang iyong kamay. Anong pakiramdam mo? Mas mabuti ba? Gusto mo bang may mangyari sa akin? O gusto mo bang wala? Siyempre, gusto kong wala kang masaktan. Bakit ko naman gugustuhin na may masama sa'yo? Ikaw ang aking mahal. Pero sinunog mo ang kamay ko. At pinayagan mong si Chen Zhaozhao ang nagtulak sa akin sa tubig. Pakiramdam. Ikaw ba ay umaasang may masama sa akin? Wala akong ganito. Xiaoxi, mali ang nanay. Wala akong nanay. Galing ako sa isang maliit na pamilyang mahirap. Lumaki ako sa ingay ng palo at mura. Inutusan ng amang ina at kuya ko. Binenta para sa dowry. Isa lang siyang produkto. Kasalanan ng nanay na walang, mabilis kitang natagpuan. Ganyan ako't tratuhin ng aking inang nagampon. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng ginagawa ng aking tunay na ina? Ano ba ang pinagkaiba niya sa kanya? Pasensya na, Xiaoxi. Alam talaga ng mama na nagkamali siya. Alam ko lang na ikaw, kung iyon ang sinasabi ni Inin, hindi ko talaga gagawin. Hindi ko talaga gagawin iyon. Hindi ako si Inin. Ginoong Chen, umalis na po kayo, Nan. Ano ba ang dapat gawin ng mama para mapatawad mo siya? Pwede bang lumuhad si mama para sa'yo? Ate, huwag ka namang sobra-sobra. Kahit paano, nanay mo rin siya. Tingnan mo, muntik na akong mapahamak at siya ang dahilan ng problema ng bata. Pinoprotektahan mo siya ng sobra. Ang bilis ng kanyang piyansa. Sila rin naman ay bahagi ng pamilya Chen. Xiaoxi, mahigpit na pinagsabihan na sila ng mama, at pinunan ng seryoso. Alam nila na nagkamali sila. Xiaoke, mabilis kang humingi ng tawad sa ate mo. Ate, patawad. Hindi ko talaga alam na ikaw ay anak na tunay ng isang ina. Kaya pala ang buhay ko at ng anak ko ay nagkakahalaga lamang ng isang pasensya na. Bakit kailangan nyo pang magpanggap na humingi ng tawad sa akin, Fu Qiye? Ayokong makita pa sila. Xiaoke, lumuhad ka. Mag-sorry ka sa ate mo. Kahapon, sinampal mo ang ate mo. Lumuhad ka ngayon din, palo sa sariling mukha, hanggang sa mapatawad ka ng kapatid mong babae. Nanay, lumuhad ka. Ang lahat ng mayroon ka ngayon, ay talagang pagmamay-ari ni Nanen. Naranasan mo na ang aming 20 taon ng pagmamahal, pati na ang kasal na labis mong inaasam. Dati ito ay para sa iyong kapatid na babae. Kung hindi mo makuha ang tawad ng iyong kapatid na babae, hindi ka na dapat bumalik dito. Nilang ako. Pasensya na, ate, hindi ko dapat sinaktan ka. Pasensya na, ako ang may kasalanan. Lahat ng ito ay aking pagkakamali, dapat ay pinatay ko na lang ang sarili ko. Xiaoxi. Pero talagang alam niyang nagkamali siya, alam din ng mama na nagkamali siya. Maaari bang bigyan mo kami ng pagkakataon, para makabawi kami, ng maayos, okay ba? Sobra na ang pag-arte. Umuwi ka na. Paano naman magiging pag-arte yan? Nan, ako at ang iyong ama, sa mga nakaraang taon, hindi kailanman tumigil sa paghahanap sa'yo, nang mawala ka noon. Si mama muntik na mapunta si mama sa ospital ng mga may sakit sa isip, hindi si papa ang nakahanap ng isang batang babae na kahawig mo. Hindi na dapat makayanan ni mama hanggang ngayon. Yung tao ay si Xiaoke. Pwede bang patawarin mo si mama? Patawarin mo si mama. Pakiusap, patawarin mo si mama. Okay. Umalis ka. Si Xiaoxi. Bukas, babalik ang nanay para tingnan ka. Magpahinga ka ng mabuti. Lin Shi, ang kahihiyan na naranasan ko ngayon, ay ibabalik ko sa iyo ng 10 o 100 beses. Ayos lang ba? Malungkot. Naiiyak pa rin. Sa totoo lang, nasa pamilya ako ni Lee, nung inaapi ako.
Naisip ko rin. Baka nakuha ko lang ang tunay kong magulang. Siguradong mamahalin nila ako ng sobra. Pero nung unang beses niya akong nakita, natakot lang siyang hadlangan ako. Ang daan ni Chen Huakei. Siyang personal na sumira ng aking kamay. Fu Chiye, ang sakit ko. Sobrang sakit talaga. Huwag ka nang umiyak. Palagi akong sasamahan mo mula ngayon. Bakit mo ako ginagawa ng ganito? Hindi ba dapat ako ay mabuti sa'yo dahil kasi mayroon na tayong anak? Kung noong una ay dahil sa anak, ngayon lalo na dahil sa'yo. Xiaoxi, ikaw ang anak ng pamilya Chen. Tadhana ang nag-utos sa atin na dapat tayong magsama. Kung wala ka, baka wala na ako sa mundong ito. Kumusta ang doktor? Ang pasyente ay may espesyal na panda blood type. Wala rin kaming stock sa ospital. Kung pupunta sa ibang ospital, baka hindi na sapat ang oras. Ito. Doktor, ako ay may panda blood. Nanen, masyado ka pang bata, pero gusto kong iligtas si kuya. Xiaoxi, kung wala ang dati mong sarili, wala rin ang kasalukuyan kong ako. Pero iniligtas mo rin ako kahapon. Kung ganun nga, ibig sabihin, ako noon, 20 taon na ang nakalipas, ang nagligtas sa kasalukuyan kong sarili. Naghihintay na ang driver. Uuwi na tayo. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Nandito si Lola para sa iyo. Pasensya na, anak, matagal na ang lumipas. Bago namin natagpuan ka, walang nakakaalam sina Papa at Mama na ikaw iyon agad. Halos nagkamali pa kami, isang mali na hindi na pwedeng itama. Mama at Papa, hindi namin kayang asahan na mapapatawad mo kami. Ang magagawa lang namin ay magsumikap na mapabuti ang sitwasyon. Labing bahay sa lungsod, lahat ay nakasulat sa iyong pangalan, at mayroon ding 100 sangay ng mga tindahan, kabilang na ang 20% na bahagi ng pamilya Chen. Hindi ko rin alam kung ano ang gusto mong sasakyan. Ngayon sa merkado ay may 30 luxury cars na mabibili. Si Xiaoxi, isang buwan, araw-araw nagpalit ng sasakyan. Sa huli, may 200 milyon sa bank account. Dagdag pa, 10 kilo ng ginto. Hindi ko na kailangan ang mga ito. Xiaoxi, ito ay para sa iyo mula kina Mama at Papa. Kunin mo na lang, tanggapin mo na. Ang mga ito. Hindi kaya ng pamilya Fu, di ba? Syempre kaya ng pamilya Fu. Natutuwa ako na kayo ni Xiaoxi ay ganitong kapalaran. Sa panahong ito, inalagaan mo si Xiaoxi ng mabuti. Salamat sa iyo. Ngunit, ang mga bagay na ibinibigay ng asawa ay hindi pareho sa mga ibinibigay ng mga magulang. Xiaoxi, sobrang dami ng utang na loob namin sa iyo ng Mama at Papa. Tanggapin mo na lang ito. Ang mga bagay na may kinalaman sa dugo, hindi pwedeng iwanan. Sigurado akong gusto mo ring magkaroon ng mga magulang na nagmamahal sa'yo. Xia. Huwag sayangin. Huwag naman. Nakuha na lahat ng benepisyo ng iba. Gusto niyong aminin ng anak na babae. Ipakita niyo ang tamang pag-uugali sa pag-amin ng anak. Opo. Maghahanda ako ng salo-salo bukas para sa lahat ng malalapit na kaibigan. Ay anunsyo ang pagkatao ni Xiaoxi. Ayos na ito. Xia, bukas, sumama ka kay Xiaoxi. Ang galing. Gustong bumalik sa pamilya Chen. Nagtanong ka ba sa akin? Inimbitahan namin ngayon, mga malalapit na kaibigan at kamag-anak, alam na ng lahat. Sa mga nakaraang taon, gaano kahirap ang aking munting anak na babae. Pero salamat sa Diyos, hindi nagsasawa ang Diyos sa mga nagsisikap. Sa wakas, natagpuan ko na ang aking anak na babae. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo, gumawa ng formal na pagpapakilala. Ito ang aking tunay na anak, Chen Xi. Sa hinaharap, siya rin ang nag-iisang tagapagmana ng ating Chen Group. Talagang kamukha ng tunay na anak, sobrang kamukha ni Ginang. Chen, ngayon, nahanap na ang tunay na anak, anong magagawa ko pa? Gawin na lang natin na malamig na salad. Kinuha lang siya mula sa orphanage. Noon ay mayabang pa siya. Sa huli, magiging maganda ang buhay nila. Xiaoke.
Xiaoke. Xiaoke. Mabilis, please. Unahin na. Hayaan mong sabihin ng anak ko na, ilang salita sa lahat. Nako. Ate ay magpapakamatay na. Magpapakamatay, lumabas ka na at tingnan mo. Xiaoke. Bakit ang sama-sama mo? Gusto mong kumatay ng kapatid mo? Masaya ka ba dyan? Nasa depresyon na siya. Bakit hindi ka makapagsabi ng maganda? Magsalita ka naman ng mabuti. Patahan mo siya. Huwag kang masyadong lamabis. Sinasaktan mo ang aking asawa. Pasensya na, Xiaoxi. Ginagawa ko lang ito. Masakit ba? Sobrang hindi mo alam. Walang kaalaman sa tama at mali. Si Xiaoxi. Tara, sama si Lola pauwi. Walang ganitong mga magulang. Ayos lang. Ayaw nyo kay Xiaoxi. Gusto ko. Gusto ng pamilya namin. Sobrang nakakainis ka. Si Xiaoxi. Si Xiaoxi. Pamilya ng Chen. Talagang hindi nila alam ang kabutihan para sa isang ganitong mapanlikhang ampon. Napabayan na ang sarili nilang anak na babae. Ngayon ay ang iyong welcome party. Hindi ko inasahan na mangyayari ang ganitong katawa-tawang sitwasyon. Walang anuman, Lola. Basta, ako at sila ay wala namang ugnayan. Ikaw ay ikinasal kay Chie. Kaya isa ka ng tao ng pamilya Fu. Kapag nailabas na ang sanggol sa iyong tiyan, magiging masaya at masigla ang tahanan. Tama ang sinabi ng Lola, walang dahilan para malungkot para sa mga taong hindi karapat-dapat. Sige. Kayong yung dalawa ay nag-uusap. Ako naman, hindi na ako magiging pang-ilaw sa inyo. Kumusta? Masakit pa ba? Hindi na masakit. Pupunta ako para kunin ng isang damit para sa'yo. Xiaoxi, maligayang kaarawan. Hindi ngayon ang kaarawan ko. Hindi ko rin alam kung kailan talaga ang kaarawan ko. Noong araw ng kaarawan ni Chen Yeke. Ito ang tunay mong kaarawan. Ate-ate, gusto kong ipagdiwang ang iyong kaarawan. Maligayang ika-24 na kaarawan. Halika. Magsabi ka ng wish. Nawa ang bawat araw sa hinaharap ay maging mas masaya kaysa sa nakaraang araw. Maligayang kaarawan. Lola. Kayo. 10 regalo sa kaarawan. Nagpapakita ng nawala mong 20 tunay na kaarawan. Lahat ito ay inihanda mo. Bawat kahon ng regalo, lahat ay si Chie. Pinili niya mismo. Kasama pa ang kanyang handmade na gawa. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi ko pa nakitang seryosong mag-alala siya sa kahit anong babae. Halika. Sisi, tingnan mo, ang ganda. Ang mga pangunahing tauhan sa palabas, kailangan maghalikan. Kaya, ang pangunahing babae, maghahalikan ba? Halikan mo siya, halikan mo, halikan mo. Mahal pa rin ako ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung papayagan ba nilang ipasa ni Lin Shi ang kasunduan sa akin. Ipasa sa akin. Nandito ang kwarto ni Xiaoke. Tama ba? Dito yata ito. Ayos naman ito. Anong gulo mo na naman? Nanay ay para sa'yo. Pati kapatid mong babae ay sinampal niya. Hindi ka pa rin kontento. Kahapon ay para sa kapatid mong babae. Ang handog na salo-salo. Sa resulta, nagkaroon ka ng napakalaking iskandalo sa napakataas na lugar. At naglakas loob ka pang bumaba. Kayo lahat ay nakatuon lang kay Lin Shi. Ako'y natatakot. Ang meron ng ate mo, hindi rin namin kakulangan. Sa iyo at kay Jiao Jiao. Paano naman si Chie? Paano ang tungkol sa kasal namin ni Chie? Ang kasal ay dati nang sa iyong ate at sa kanya. At saka, nagkaroon na sila ng damdamin para sa isa't isa. Kiki. Maghahanap pa ang mga magulang mo ng mas angkop na kapareha para sa'yo. Ayoko.
Kahit ano ay kaya kong ipasa sa ate, pero totoo ang puso ko, na mahal si Chie. Kung hindi ako pwedeng magpakasal sa kanya, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Inalagaan ka ng mga magulang mo ng 20 taon, hindi para araw-araw kang magpakasawi. Magpagaling ka ng maayos sa ospital, hindi na kita pa iiralin pa sa iyong masamang ugali. Kung hindi mo kayang mag-isip ng malinaw, magiging ganito ka habang buhay. Huwag nang bumalik sa tahanan ng Chen. Sobrang nakakaabala na. Tayo na. Ano man ang sabihin, pareho lang tayong anak, ngunit sa huli, hindi naman. Laging pabor ang mga tunay na anak, ate. Dapat kang magpakumbaba sa oras na ito, kakatapos lang nilang mahanap si Linshi. Hindi maiwasang makaramdam ng sobrang pagsisisi sa loob nila, at sa kakagabi, nakita mo naman, gaano ka-supportive ang pamilya Fu kay Linshi. Kahit mawala pa ang pamilya Chen, may pamilya Fu pa rin. Tila hindi namin kaya, labanan siya. Pumunta ka rin para pagtawanan ako, hindi naman, ate, ngayon, ako lang, ang kasama mo, sa parehong bangka. Ngayon, ang pinaka-importante namin ay, kailangan talagang gawing estranghero si Linshi. Sa pamilya ng Fu, 20 taon siyang nandyan sa pamilya ng Chen. Tiyak na hindi siya makakalaban sa iyo. Nabuntis ang babaeng iyon. At si Chie ay lalo pang nagmamalaki sa kanya. Estranghero, madali mong sabihin. Kung gayon, hindi mapalayo si Fu Chie sa kay Linshi. Kaya hayaan nating si Linshi, kusang umalis kay Fu Chie. Anong ibig sabihin? Nalinawan ko na, may nobyo noon si Linshi, at nagbabalak ng magpakasal. Nasa yugto na tayo ng pagpapakasal. Kumusta? Pag-aayos ng check-in. Yang Ewa, 48 taong gulang, Jiang Zi, 27 taong gulang. Ipinapakita na magkasama ang dalawang ito sa isang malaking kama, para sa iyo at ang iyong ina. Gusto mo bang magpalit ng twin room? Parang hindi siya ang nanay niya. May mata ka ba? Ako ba ang nanay niya? Walang problema, mahal. Huwag kang magalit. May problema ang mga empleyado ng hotel na ito sa paningin. Hindi na kami titira dito. Pag-check out, pasensya na po. Kayo dalawa, aayusin ko na po ang pag-check out ninyo. Mahal, huwag kang magalit. Jiang Zi. Ate Linshi, hindi ba siya yung lalaking nililigawan mo? Yung dati mong fiancé ba? Bakit siya ganun? Yung panlasa niya, lalong lumalala talaga. Huwag kang magalit, Jiang Zi. Sandali lang, ha? Huwag ka nang magalit. Pupunta muna ako makipag-usap sa kaibigan ko. Ikaw ang dating kasintahan ni Linshi, di ba? Sino ka? Alam mo ba? Si Linshi ngayon ay isang mayamang dalaga. Siya ang anak ng pamilyang Chen. Nawawala ng maraming taon. Kaka-recover lang niya lang. Ano? Kung magagawa mong makabalik kay Linshi, bakit pa kailangang magtiis sa paghihirap ng isang mayaman na matanda? Hindi na maaaring makabalik si Linshi sa akin. Walang pagkakataon. Kaya gumawa ka ng pagkakataon. Dalhin mo na ang natira. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Lin Zai. Customer ng 1002. Tinawag ka para magtrabaho sa kwarto. Tinawag ako. Alam ko, pupunta na ako. Ginoong Fu, ang relasyon ninyo ng ginang, hindi pa ba pwedeng ipakita sa publiko? Mahalaga sa kanya ang trabahong ito. Ayokong mahirapan siya, parang may raider ka na yata dyan. Saan man pumunta ang ginang, susundan ninyo siya. Serbisyo sa kwarto. Magandang araw po. Ginoo. Magandang araw po, Ginoo. Nandito po kayo, Xiaoxi. Pakawalan mo ako. Nagkamali ako, hindi ko na uulitin. Patawarin mo ako. Okay, bitawan mo ako. Xiaoxi, naka-engage na tayong dalawa. Ibinigay ko sa iyo lahat ng mga regalo sa kasal. Malapit ka nang maging aking bagong kasal. Nasa isang kwarto ka nakasama ang mayamang babae, at humihingi ka sa akin ng tawad. Jiang Zi, nasaan ang mukha mo? Kahit na hindi mo ako patawarin, tingnan mo rin ang iyong, para sa batang hindi pa ipinapanganak. Hindi mo naman pwedeng pabayaan ang bata na walang ama. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Xiaoxi, nagkamali ako, bilang ama ng bata, patawarin mo ako ulit. Maaari nang magdala ng tao dito. Sandali lang, hindi ko alam kung si Xiaoxi, patawarin ba tayo? Kahit ano pa man ang mangyari, dapat tama ang ating saloobin. Huwag ka nang malito ulit. Kayo ang tunay na mga magulang ni Linshi. Kayo ay, ako ang amain ni Linshi. May ilang bagay na kailangan kong sabihin sa inyo. Nangangahas ka pang lumapit ng kusa. Kayong buong pamilya, pinapahirapan ng anak kong babae. Ibebenta siya para sa dowry, at saktan pa siya. Kayo ay karapat dapat sa kamatayan. Nakakatawa.
Pang-aabuso. Ako ay nagsikap ng husto. Sa loob ng mahigit 20 taon, inalagaan ko siya mula pagkabata. Pinapakain ko siya, inumin ko siya, pinapalaki ko siya. Maganda, makinis, makulay ang itsura. Sinasabi mong ito ay pang-aabuso. Kung hindi dahil sa nanay ko, hindi malalaman ni Linshi kung nasaan siya, namamatay sa gutom. Noong siya ay nasa kabataan, nagpapasok siya sa magulong relasyon sa lalaki at babae, at nanlolo siya sa pera ng bahay, tuwing binubugbog namin siya. Dahil hindi siya maganda ang asal, napakahirap nito makahanap ng boyfriend. Kumusta naman ang nangyari? Nakipag-ugnayan na naman siya sa may-ari ng hotel. Nagsasabi ka ng kalokohan. Hindi ganyan si Xiaoxi. Hindi siya ganyan na tao. Sila ni Fuchia ay tunay na nagmamahalan. Ang dinadala niya sa tiyan ay anak ng kanyang dating kasintahan. Hindi iyon si Jifu. Oo nga. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Hindi ako naniniwala. Kaya mo bang harapin siya ng harapan kasama ko? Tara na. Tanungin mo si Xiaoxi. Sige, hindi ako naniniwala na magiging ganitong tao ang anak kong babae. Ikaw. Chie. Wala kaming nangyaring anumang malapit na relasyon. May mga tao talagang maniniwala sa sinasabi mo. Si Jiang Zi ay isang walang kwentang lalaki. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Naka-engage na kami. Wala akong ginawa sa kanya. Sino ba ang maniniwala ngayon sa ganito? Tigilan mo na ang paninirang puri. Kailan ba namin ginawa iyon? Nagkaroon na tayo ng relasyon. Linshi. 2 taon na tayong engaged. 2 buwan pa lang tayong naghiwalay. 2 buwan ka ng buntis. Sinasabi mong hindi anak ko ang bata. Sino naman ang ama ng bata kung hindi ako? Tama iyon. Akin ito. Mahal ko siya. Kahit na nagpakasal na kami, siya ay nakipaglandian sa iyo bilang ama ng bata. Kaya ko rin kayong patawarin ng buong puso. Totoo pala lahat. Linshi, hindi ito ang unang pagkakataon. Nang siya ay nasa paaralan, nagmamalabis siya sa pakikipagrelasyon, at nagkaroon pa ng anak. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit namin siya sinaktan. Sobrang pasaway kasi siya. Paano siya nagagawa ng ganito? Huwag nang magsalita ng ganito. Kahit si Zhao Zhao pa nga ay mas magaling pa sa'yo. Tara na, umalis na tayo. Ang dami ng tao dito. Talagang nawala ang mukha niya sa atin. Nawalan siya ng dignidad. Umalis na tayo agad. Mahal na mahal mo siya. Ngunit umalis siya sa gabi ng kanilang kasal. Hindi ko iniisip na ito ay paraan ng pagmamahal sa kanya. At saka, naghiwalay na kayo. Kahit sino pa ang makilala niya, o sino ang pakasalan at magkaroon ng anak, wala nang kinalaman sa iyo. Ngayon pumunta ka sa hotel kung saan siya nagtatrabaho. Gumawa ka ng gulo at sirain. Hindi siya mahal, kundi sadyang saktan siya. Ano man ang mangyari, ako pa rin ang ama ng batang nasa tiyan niya, ng anak niya. Pangulong Fu, ikaw na tao, hindi mo pwedeng agawin sa akin. Ganitong babae, di ba? Anong klaseng babae siya, na kayang makipaghiwalay sa'yo sa araw ng engagement? Ipinapakita nito na may determinasyon siya, may tapang, maalalahanin, mabait, at maganda. Bakit ayaw ko sa kanya? Pakinggan niyong lahat. Ang inyong boss, si Pangulong Fu, ninakaw ang babae ko. Ninakaw ang asawa ng iba. Gusto mo bang maging tatay, di ba? Oo nga, gusto ni Pangulong Fu ito. Hindi ko alam kung anong nilagay ni Linshi kay Ginoong Fu, na parang nilasing siya. Zhao Zhao, hindi mo ba sinabi dati, na may kasunduan sa kasal si Ginoong Fu at ang kapatid mong babae? Ano na ngayon ang nangyayari? Ano pa ba ang pwedeng mangyari? May mga tao talagang nagmamadaling magpakitang gilas. Jiang Zi, bakit ka ngayong araw biglang pumunta rito? May nagsabi ba sa'yo ng kahit ano? O nangako ba sila ng anumang benepisyo sa'yo? Walang sino man ang nangako sa akin. Ginawa ko ito para ang batang nasa tiyan. Magtatanong na naman ako sa huli. Sigurado ka bang anak yan sa'yo? Oo naman. Noon ay nasa kama kami. Gaano kami kasigasig maghasik ng binhi? Si Linshi ba? Jiang Zi, ikaw, walang hiya ka talaga. Huwag kang mag-alala. Ito ay mula sa tiyan ni Linshi. Ang DNA test ng bata. Ang bata ay anak ko. Fuchie. Wala kang kahit anong kinalaman dito. Ito. Hindi ito posible. Wala pang anak na ipinanganak. Saan ka kukuha ng paternity test? Ito. Bago ka makipag-ayos, maaari ka sanang magbasa muna ng mas maraming libro. Sa kasalukuyang medisina, hindi na ito imposible na hindi mo na ma-differentiate. Lin Zai, kahit na ang bata sa tiyan mo, ay hindi akin. Gusto ko pa ring magbalikan tayo. Linshi. Alam ko talagang ayaw mo akong iwan. Isang beses na pagtataksil, hindi na muling mapagkakatiwalaan. Ito, para sa nakaraan kong sarili. Ito, para sa'yo. Ngayon ay pinapahiya mo ako ng publiko. Pinapahamak ang aking pangalan. Ito, para sa akin, ng batang nasa aking tiyan. Hindi pa ipinanganak, binansagan ka na ng masama. Yung sinungaling mong sinabi kanina, lahat ng yun na itala ko na. Maghintay ka na lang na maaresto.
Ikaw ang nagsinungaling sa akin. Ibalik mo. Sama-sama tayo. Bitawan mo ako. Bitawan. Sa pakikitungo sa mga ganitong tao. Syempre, kailangan gumamit ng mga espesyal na paraan. Talagang may kakayahan si Lin Shi. Tahimik na nakisama kay General Fu. At may pribilehiyo dahil sa anak. Ngayon, ang mga susunod na araw natin lahat. Hirap na talaga. Ganito natin siya pinagsamahan dati. Hindi niya tayo pagbabayarin sa uli. Diba? Hindi natin kayang harapin. Makakaiwas tayo. Yung relasyon natin, malamang hindi na natin mapananatili, kaya, kailangang ipahayag na natin, hindi naman tayo isang bagay na, isang lihim na relasyon. Ako ay may sertipiko na kasal na, mas mabuting huwag munang ipahayag, kasunduan lang ang kasal namin. Ngayon ay ipaalam na sa buong mundo, pagdating ng panahon, ang hirap kapag nagkahiwalay na tayo. Ginoo Fu, uunahan na akong pumasok sa trabaho. Yung Ginoo Fu. Nakikita ko naman, mahilig pa rin si Xiao Shi sa'yo, pero kakalampag lang niya sa isang nabigong relasyon. Aayusin ko siyang mabuti. Salamat. Si Jiang Fei, di ba? Mamaya ipapagawa ko sa HR na itaas ang iyong posisyon at sweldo. Sisiguraduhin kong iingatan ko ang pag-ibig ng Diyos ng kayamanan. Sisiguraduhin kong mapangalagaan ang pag-ibig ni Bathala ng kayamanan. Sumakay. Sino ka? Chen Huakei. Kapatid ako ni Lin Shi. Ikaw ang nagpiyansa sa akin. Gusto mo si Lin Shi. Gusto kong makipagtulungan kay Fu Chiye. Kami. Kumusta ang pakikipagtulungan? May magagawa ka bang paraan? Kung bakit hindi ka pinili ni Lin Zizi, ay dahil wala kang tunay na nakamit siya. Yung batang iyon, hindi rin ito ang klase mo. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Hindi ako nandito para turuan mo ako. Napakadali lang. Kung nakuha mo siya kahit minsan. Nasa Syra na ang nangyari ngayon. Paano ko pa siya makukuha? Kaya magtulungan tayo. Ako na ang tutulong sa'yo. Sige lang. Masaya ang ating pagtutulungan. Mahal na hipag. Xiao Shi, magpahinga ka na. Ako na ang bahala. Wag na. Ito naman talaga ang trabaho ko. Ikaw ang may-ari ng tindahan. At buntis pa. Huwag mong hayaang mapagod ka. Tama nga, Lin Shi. Magpahinga ka na agad. Dito na lang kami magtrabaho. Bakit hindi ka umuwi para magpahinga? Sa mansyon ni Ginoong Fu, hindi ka sanay sa tirahan. Sa sobrang init pa naman. At kailangan pang makipagsabay sa amin, mga manggagawa, sa pagpasok at pag-uwi sa trabaho. Gaano kahirap? Trabaho lang ang trabaho. Ako at si Ginoong Fu. Anong klaseng relasyon meron kayo sa pribado? Walang problema. Maganda ang pagkakasabi. Kami ay mga simpleng empleyado. Ikaw ang may-ari ng negosyo. Parang natatakot ka na may mali kami. At may ilan na maghahasik ng intriga sa tabi mo. Hindi ka naman kapos sa pera. Kung may masaktan o mabangga dito, kami ang mapapahamak. Ang galing mo talaga, Lin Shi. Ilang buwan ka na ba buntis ngayon? Hindi baka naman. Sa araw ng engagement mo sa ex-boyfriend, natutulog ka na kay Ginoong Fu, di ba? Sabihin mo na sa amin, ano ang paraan mo para akitin si Ginoong Fu? Sapat na ba ang sinabi mo? Kailangan ko nang magtrabaho. Ang pag-aasikaso kay Ginoong Fu sa gabi ay trabaho mo. Nasa hotel ka pa sa araw. Anong pinagpapanggap mo? Chen Jiao, bakit ang pangit ng dila mo? Hindi ka ba naiinggit kay Lin Shi? Siyempre naiinis ako. Gusto ko pang matutunan kay Lin Shi ang ilang mga paandar ng babae para makahuli rin ako ng mayamang manliligaw. Nakita na rin ng lahat. Gaano ka protektado ni Ginoong Fu si Lin Shi sa araw. Mayroon pang isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya si Lin Shi. Ang dati niyang kasintahan. Tunay na huwaran ng mga babae. HMP. Anong nangyari? Ito ang dahilan kung bakit ayokong ipaalam. Ang dahilan ng aming relasyon. Ngayon, hindi na ako makapagtrabaho ng normal. Kahit ang simpleng trabaho ay hindi ko magawa. Ngayon, nagdadalang tao ka. Kaya't magpahinga ka muna at alagaan ang sanggol. Mahirap ang magbuntis ng kambal. Kailangan kong magtrabaho. Simula pagkabata, naiintindihan ko na. Ako lang ang maasahan ko sa sarili ko. Gusto kong umasa sa sariling mga kamay. Magtrabaho ng mabuti para buhayin ang sarili ko. Ngayon, nasa akin ka. Pangangalagaan ko kayo ng mabuti. Ikaw at ang mga bata. Fu Chiye. Wala akong kapanatagan ng loob. Alam ko na hindi ako kumikita ng marami. Alam ko na ang perang ito, para sa iyo o sa pamilyang Chen, ay parang patak sa dagat. Ngunit ito ang pinagmumulan ng aking seguridad. Sawa na ako sa mga araw na humihingi ng pera sa iba. Gusto ko lang talagang magtrabaho ng mabuti. Pinipilit kong panatilihin ang trabahong ito. Pero nagkamali pa nga ako dito. Ngayon, wala na silang tao. Tinitingnan nila ako bilang Deputy Supervisor Lin. Pero para sa kanila, tinitingnan nila ako bilang Ginoot Ginang Fu. Ang kasalukuyang katayuan ko bilang isang tao. Hindi na ito pag-aari mo. Xiao Shi. Sabi mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Ikaw ang asawa ko,
Fu Chiye, ako rin ang asawa mo, Lin Shi. Ang aking pagkakakilanlan ay nagsisimula sa'yo. Gusto mong magkaroon ng sariling karera. Pwede kong ilipat ang hotel na ito sa pangalan mo para ikaw ang mag-manage. Hindi ko kailangang magpahiram. Xiao Shi, hindi ito pagpapahiram. Kahit ako ay kabilang sa'yo. Lahat ng akin, pambansang ari-arian namin ng mag-asawa. Hindi na makita. Diyos ko, ang sweet ni Lin Shi at Ginoong Fu. Narinig ko mismo, sabi ni Ginoong Fu, ayusin ang hotel, may kalahating ari-arian, na ibibigay kay Lin Shi. Talagang si Fu Chiye ay isang taong umiibig. Kahit naniloko, wala man lang siyang sinabi. Wala siyang takot na, malaman ni Fu Lautai ang katotohanan at magalit. Hindi pwede, hindi kayang ipahiya ng pamilya Chen ito. Si Lao Chen at si Xiaoke. Pupunta kami sa bahay ni Fu mamaya. Kailangan kong hikbiin siya na ipalaglag ang bata. Walang silbi na bagay. Kung alam ko lang ito, dapat sana ay ibinigay na natin ang kasunduan kay Xiaoke. May mataas na asukal sa dugo ang lola. Kailangang maging maingat sa pagkain araw-araw. Kung hindi, madali itong makapagpalala ng sakit. Ang galing mo. Marunong ka sa lahat. Bakit parang nanghihina ako sa'yo? Pabibo ka. Anong gagawin natin? Ito ang paboritong plato ni Lola. Sundin ang mga alituntunin ng pamilya. Lola, isang plato lang naman yan. Maaari tayong bumili ulit. May mukha ka pang magsalita. Pinapagawa mo pa sa nagbubuntis na asawa. Wala ka bang kaunting dangal bilang lalaki? Bakit hindi ka agad mag-ayos? Huwag mong saktan ang aking apo na asawa. Opo. Mga kagalang-galang na ginang, pakiusap, lumipat tayo sa kainan. Bakit kayo nandito? Xiao Shi. Noong nakaraan, kasalanan niyo ni tatay at nanay. Sadyang pumili kami ng regalo para humingi ng tawad sa'yo. Mahal naming Xiao Shi, hindi ka interesado sa mga ganitong bagay. Kunin mo na, umalis ka na agad. Kapag nalaman ni Lola Fu, yung tungkol sa'yo at kay Janzi, tingnan ko kung ipagtatanggol ka pa niya ng ganito. Bumalik na kayo. May anak na kayong babae, hindi ba? Bakit pa kayo pumupunta sa akin? Ate. Alam kong hindi mo kami gusto rito, pero para sa ikabubuti mo rin ang pagdating namin ngayon. Magpakitang gilas ka mamaya, si Ginang Fu lang ang may gusto sa'yo, kaya ko siya mapapapayagang ibigay ang kasunduan sa'yo. Pinili namin ito ng maingat, alam naming mahilig ka sa matatamis. Si Xiaoke mismo, ang nag-bake ng mga panghimagas para sa'yo. Ang pamilya naming Chen ay nakasalalay sa, nagsimula sa isang chain ng mga panghimagas. Ang kakayahan ni Coco, ay espesyal na pinag-aralan, sa mga master pastry chef mula sa ibang bansa, kaya't sobrang sarap. Lola Fu, subukan mo na. Lola, hindi ka pwedeng kumain. Ang lakas ng kapangyarihan ng ate, dahil ba sa ibinigay ni Chia sa iyo, nakalahating ari-arian, kaya ngayon pati ang mga bagay ni Lola Fu, kailangan mo na bang pangasiwaan? Lola, mag-relax ka lang sa pagkain, sobrang tamis. Sino ang lola mo? Ako, isa lang akong manugang. Shi, wala na akong iba. Nakuha ka ng murang apo, Lola Fu. Sa tingin ko lang, ate, ganito ka lang ang pag-aalaga sa'yo. Hindi ka man lang nirespeto. Masaya akong hayaan ang manugang ko na mag-alaga. Ikaw ba ang makakialam? Inay, huwag kang magalit. Nay, kanina lang ay tiningnan ko lang. Yung matamis na bagay na to, ayaw kong kainin. Kung magpatuloy ka pang manguutang ng matatamis, yung mga merienda ngayong buwan, wala nang matitira. Huwag na. Lola. Bakit ka sumusunod sa lahat ng sinasabi niya? Alam mo ba, ano ang nangyari kay Xiao Shi? May mataas na asukal sa dugo si Lola. Kung hindi siya hamarang kay Lola, baka nagkasakit si Lola dahil sa'yo. Hindi ko sinasadyang mangyari yun. Hindi ko alam. Shi. Unang trimester ng pagbubuntis. Mga sintomas ng pagbubuntis. Pupunta muna ako tingnan. Sige, aalis na ako. Ako'y nakaranas na. Xiao Shi, mas mabuti ka na ba? Wala akong sakit. Nang nagbubuntis ang nanay mo noon, palagi rin siyang nagsusuka, hanggang mga 3 buwan. Kakaunti na lang ang pagbuti. Talagang namama na ito. Sa isang kisap, ang laki mo na pala, hindi nakita ni inay. Kung paano ka lumaki mula pagkabata, sobrang lungkot ko talaga. Maraming gustong sabihin si inay sa'yo. Xiao Shi, uuwi tayo kasama si mama. Ha, iyan ay bahay ni Chen Wake, at ni Chen Zhao. Hindi ito bahay namin, Hindi ganun yan. Noong araw, inampon namin si Xiaoke, dahil sa pagkabata niya, may pagkakahawig siya sa iyo, tungkol kay Zhao, dahil magkasundo sila ni Xiaoke, at kawawa siya.
Hindi mo na kailangang ipaliwanag ito sa akin. Sa kabuuan, wala akong magagawa para makasama sila ng mapayapa. Isipin mo na hindi kita kailanman nakita, na parang hindi kita natagpuan. Sandali, Xiaoxi. Sa totoo lang, ang iyong amang nag-aruga at ang iyong kapatid ay pumunta sa akin. Bakit sila pumunta sa iyo? Humihingi ba sila ng pera? Huwag silang bigyan ng kahit anong bahagi. Matagal ko nang binili ang lahat. Ang relasyon nila, wala. Hindi sila binigyan ng pera ng mama, kundi nagtanong lang siya tungkol sa ilang bagay tungkol sa iyo. Makinig ka. Bumalik ka sa bahay kasama si mama sandali. Hahanapan ka ni mama ng pinakamagaling na doktor para sa iyong abortion. Tiyak na hindi niya papayag ang masaktan ang iyong katawan. Wala ng bata. Pagkatapos, aalagaan natin ang ating katawan. Magkakaroon pa tayo ng isa. Mauulit pa iyon. Huwag kang gumawa ng mga kalokohan. Ano ang ibig mong sabihin? Alam na ng nanay tungkol sa bata sa tiyan mo. Hindi ito kay Fuchie. Kahit na nagpakasal na kayo ngayon. Pero, kapag nailuwal na ang bata, magsasabog din yan balang araw. Ngayon, gusto ka ni Fuchie. Pero nagbabago ang mga lalaki. Anong lalaki? Sino ang gustong magdala ng ganitong pasanin? Makinig ka sa nanay mo. Ay abort mo ang bata. Bibigyan ka ng nanay mo ng mas mabuti sa hinaharap. Naiintindihan ko na. Kaya nga espesyal kang dumating ngayon. Para dalhin ako pauwi. At dalhin akong magpa-aborsayon, di ba? Ganyan ang ibig sabihin ni inay. Sa tingin mo ganito ako, isang babae na nagdadalang tao ng anak ng iba. Isang paraan ang ginawa mo para magpakasal kay Fuchia, di ba? Hindi ka sinisisi ng nanay mo sa ganyan. Lumaki ka kasi sa isang napakapayak na pamilya. Wala kang masyadong magandang karanasan. Kaya ka nagkaganito. Lahat ng ito ay kasalanan ng nanay. Xiaoxi, huwag nang gawin yan ulit. Hahawakan ka ng pamilya Chen. Basta't ibabato mo ang bata sa industriya. Makakahanap ka pa rin ng lalaki na swak sa'yo. Tungkol naman sa kasunduan sa pamilya Fu at pamilya Chen. Hayaan mo na si Xiaoke ang pumalit. Akala mo ba espesyal kang dakila, na may napakalakas kang pagmamahal ng ina? Pantay-pantay ang trato mo sa lahat, walang magawa ang nanay. Malaki ang pamilya ng Fu. Kahit gustuhin ni Chia mismo, di ng Fu, hindi ko rin matanggap ang mga madilim mong nakaraan. Medyo palalo si Xiaoke. Pero mahigpit ang pagpapalaki sa kanya, hindi siya kailanman gumawa ng ganitong kalokohan. Yung mga tinatawag mong madilim kong nakaraan, ay sinabi sa'yo ng aking amain, hindi ba? Kaya iniisip mo, na nagdadala ako ng anak ni Jiangzi, habang nakikipaglandian kay Fuchia. Tama ba? Walang problema, tutulungan ka ng nanay mo na ayusin yan. Naniniwala ka sa sinabi ng amain ko, at iniisip mo rin na ganito ako. Akala mo mula pagkabata, mahirap ang buhay, kaya masama rin ang ugali. Noong una, pinagsasampal mo ako para kay Chenhua. Tinanggap ko iyon, para na rin akong nagbayad sa iyong kabutihan. Ngayon, mas pinili mong maniwala sa pamilya ng aking amang buhay. Naniniwala sa mga taong nangapi sa akin mula pagkabata. Ayaw mo bang maniwala na ako? Umalis ka na dito ngayon. Ayoko nang makita ka pa. Naririnig ni nanay, sabi ni Jiangzi, siya ang ama ng batang nasa tiyan mo. Sino ang nakakita niya habang nagsasalita? Sa harap ba ni Fuchie? Sa tingin mo ba si Fuchie? Isang tanga. Layo ka sa akin. Hindi mo ba iniintindi ang anak mo? Iniintindi ko siya. Ganito ka ba maging ina? Hindi mo pinagkakatiwalaan ang sariling anak mo. Umalis ka dito, siyang inlo. Ako, ano, karapat dapat ka ba? Kami, gusto lang naming dalhin si Xiaoxi pauwi. Dito ang kanyang tahanan. Saan nyo dadalhin ang aking asawa? Pwede na kayong umalis. Hindi kayo welcome sa pamilya Fu. Zixi, uminom ka ng tubig. Noong nakaraan, kailangan pang iengganyo para uminom ng gatas. Ngayon, hindi man lang napansin. Sige na, huwag nang malungkot, sabi ng doktor, kapag malungkot sa pagbubuntis, naaapektuhan ang itsura ng bata. Ano? Kailangan lang masaya ang pakiramdam, para maging maganda ang bata. Fuchie. Kahit wala akong damdamin sa kanila, pero hindi ko maintindihan kung bakit sa puso ko, parang naiinis pa rin. Sapagkat sila ang tunay mong mga magulang, kahit wala nang damdamin, mayroon pa ring inaasahan. Sa hinaharap, ilagay mo na lang ang iyong mga inaasahan sa akin. Ako ang iyong minamahal, at isa rin akong mahal sa buhay mo. Ang saya na nandyan ka. Sige na, maliligo ako, matulog ka ng maaga, sige. Marahil sa buhay na ito, wala akong pagkakataon na maranasan ang pagmamahal ng mga magulang. Linshi, anong nangyari? Anong nangyari? May kulisap.
Natatakot ka pa rin sa kulisap. Bilisin mo. Simula pagkabata, takot na takot ako sa kulisap. Ha? Itapon mo na. Sige na, sige na. Sige, magpatuloy ka na lang sa pagligo. Malaki ang naitulong mo sa akin. Paano kita pasasalamatan? Hindi naman yan malaking tulong. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ayaw kong magpasalamat. Bumalik ka sa kama at maghintay sa akin. Tutulungan kita sa masahe. Walang hiya. Sa wakas, gumanda na ang pakiramdam. Ganito kalaking lalaki, natatakot pa sa isang insekto. Antas 8 babala, nandito na naman ang anak ng mayamang pamilya, nag-aabang na gustong magpareserba ng presidential suite. Sino siya? Si Chen Huakei. Ang presidential suite ay napareserba na ng ibang bisita. Ang nag-iisang bakante ay yung palaging inilalaan ni Jifu para sa sarili niya. Pinto ng bulaklak. Ano ang dapat gawin? Kanina, may isang bakanteng kwarto pa. Sinasadya bang hindi tayo bigyan? Pasensya na, Ginang. Ang presidential suite ng aming hotel ay nabook na lahat. Lin Shi, sinasadya mo akong pahirapan. Ganito ba ang serbisyo ng hotel ninyo? Ganito ang pagtrato sa mga bisita. Tinitiis ko na lang. Pasensya na po, bisita. Ang natitirang bakanteng kwarto ay palaging inilalaan para sa presidente, hindi bukas sa publiko. Ngunit ngayon, mananatili ako. Hindi ito presidential suite. Hindi ito angkop para sa aking katayuan. Ginang. Chen, dito, maaari naming ihandog sa iyo ang high-end suite sa kalahating presyo, bilang kabayaran sa aming pagkukulang sa iyo. Iniisip mong mapapaloko mo ako gamit ang isang marangyang suite. Akala mo ba na katulad ako ng mga nasa ilalim ng lipunan na parang basura lang? Hindi ko na matiis pa. Ganun ba? Pero ang pangalan sa taas ay para sa kanya, ay Chen Huake. Oh. Hindi lang iyon ang nakasulat dito. Mahigit 2 buwan ka ng buntis. Sinasabi rin dito na may impeksyon ka ng HP. May mataas at mababang panganib na uri pareho. Hindi lang yan. Parang may kulugo na lahat. Tumahimik ka. Hindi ka na pwedeng magsalita. Xiaoke. Sabihin mo sa nanay, totoo ba ang sinabi ni Xiaoxi? 2 buwan ka na bang buntis? At nagkasakit ka pa ng ganito karami? Kasalanan niya lahat. Lahat ay kasalanan ni Lin Shi. Kung hindi siya bumalik, hindi ako magiging ganito ang buhay. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Yung mga ganitong party lang ang pupuntahan mo. Ano ba talaga ang pagkatao mo sa loob? Anong kinalaman nun sa akin? Ang natira. Mas mabuti siguro ikaw na ang magsabi. Noong araw na iyon sa hotel, si Chen Huaki rin iyon, na sinadyang ipapunta kayo ng inyong mga magulang doon, kasama na ang amain ni Lin Shi. Si Chen Yeke ay gumastos para, sadyang kunin siya, para magkalat ng chismis sa inyong harapan. Ang layunin ay para, malito kayo tungkol kay Lin Shi. Pinapainom pa niya ako ng gamot kay Lin Shi, para gusto niyang lahat ay, inaresto si Lin Shi at Jiang Zi sa kama, samantalahin ang pagkakataon para saktan si Lin Shi, sa tiyan ng kanyang anak. Lahat ng ito ay, plano ni Chen Yeke. Tama. At yung depresyon, na pagsusuri. Peke rin iyon. Hindi. Wala akong ginawa. Talagang wala akong ginawa. Nirecord ko lahat ng ito, kayo. Lahat kayo ay nagsanib puwersa, para guluhin ako, di ba? Nanay, ikaw ba ang nag-udyok kay Chen Zhaozhao na gawin ito? Dahil ba nagkaroon ka na ng sariling anak, gusto mo na akong iwanan? Ako. Hindi ka ba nahihiya? Chen Huake. Inalagaan ka namin ng 20 taon. Kailan kami naging masama sa'yo? Kahit nang bumalik si Xiaoxi, sa pagtanggap ng kamag-anak, para sa'yo rin. Pinaglaban ko ang aking sariling anak na babae. Pero ikaw, paulit-ulit mong niloloko kami. Paulit-ulit mong sinubukan ang aking mga hangganan. Talaga bang, itinuring ninyo akong tunay na anak? Bakit ako nagpa-plastic surgery? Dahil sa'yo. Dahil, itinuring mo akong anino niya. Hindi ako ang tunay mong anak, hindi rin ako isang kapalit ng sinuman. Ako ay si Chen Huake lang. Sinasadya kong kamuhian si Lin Shi. Gusto ko siyang mamatay. Lahat kayo ay pinipilit ako. Pinapabaliw niyo ako. Ngayon, ako pa ang sinisisi ninyo. Nakakatawa talaga. Paano ito naging ganito? Tatay, nanay, pumili kayo. Hanggat nandito siya sa bahay na ito, hindi na ako babalik dito. Ito na ang huli kong babala sa inyo, pagkakataon ng pagpili. Keke.
Si Zixi ay aking tunay na anak na babae, pero lagi rin naming tinatrato siya bilang tunay na anak na babae. Hindi ko inakalang na magagawa mo ng ganitong kalokohan. Pabilis mong panasan ang iyong mga luha. Ang pamilya naming Chen ay maaaring magbigay sa'yo ng huling dangal para mapakasalan ka ng marangal kay Jiang Zi. Pagkatapos nito, ikaw na ang magiging bahagi ng pamilya Jiang. Ang mga dot na iyon, hindi natin kailangang bawiin, pero tapos na ang ugnayan mo sa pamilya Chen. Ganap na ito. Gawin mo ang sinabi ng tatay mo. Darating na si Jiang Zi. Wala ka ng oras para mag-isip. Anong nangyari? Walang anuman. Medyo nakakainis sa magulang ko. Ngayon nanalo ka, pero hindi ako magpapatalo ng basta-basta. Sige. Maghihintay ako. Tara na, punta na tayo sa kasal. Ate Zai, pasensya na, hindi ka namin napagsabihan. Talagang hindi namin alam. Pero ginawa niya ang maraming mali. Wala nang magagawa. Ang mahigit 20 taon ng pagmamahalan ninyo mag-ina, naiintindihan ko. Xiaoxi. Noon, palagi akong umaasa na magkaroon ng pagmamahal ng mga magulang. Ngunit ngayon, mayroon na akong asawang nagmamahal sa akin at lola. Hindi ko na kailangan ang pagmamahal ninyo. Xiaoxi, mali kami. Patawarin niyo na kami. Xiaoxi, umalis na tayo. Babalik na kami muna. Xiaoxi, mali tayo. Xiaoxi, pasensya na. Xiaoxi, Xiaoxi, Xiaoxi. Oh. Xiaoxi. Naramdaman mo ba na iba na ako kaysa dati? Maganda naman, di ba? Dati, palagi akong natatakot na ikaw ay inaapi ng iba noong nasa pamilya Lin pa ako. Kahit anong gawin ko, walang silbi ang paglaban. Parang isang siopaw lang ako na inuuyam ng iba. Pero ngayon, iba na ang lahat dahil alam ko na nandyan ka sa likod ko. Kaya, siye. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo na nagbigay sa akin ng lakas na maging tunay na sarili ko. Sobrang saya. Ang ating maliit na Xi, sa wakas ay makakapagpakatotoo na, maging sarili mo na. Tikman mo. Masarap ba? HMM. Sobrang tamis. Sa susunod na buwan, ay ang kasal ninyong dalawa. Inayos na ng lola ninyo ang araw na ito, para kumuha ng mga wedding photo. Pero ngayon, kukuha ba tayo ng wedding photo na hindi maganda? Bakit naman hindi? Kukuha tayo ng larawan kasama ang dalawang sanggol. Napakamakabuluhan nito. Oo nga, tama si Chie. Driver, naghihintay na siya sa pintuan. Punta na tayo sa maganda para kumuha ng wedding photos. Tara na. Bawasan mo naman ang bilis. Maganda ba? Ang ganda. Yun kasi. Medyo masyadong revealing. Ako lang ang nagpakita ng balikat. Kung hindi, babalik ka pa kaya para magpalit. Mayroon pa tayong bagong koleksyon na high-end, na akma para sa mga ikakasal na buntis. HMM. Subukan mo ito. Ginoong Fu, ano na ang paghahanda? HMM. Ayos na. Sigurado na ito, di ba? Xiaoxi. Kahit na nagsimula ang ating relasyon sa pagkuha ng sertipiko, pero lahat ng mga ritual, gusto kong punan para sa'yo, ang ating kapalaran, na itanim na mula pa noong pagkabata, umiikot-ikot, matapos ang maraming taon, nagkasama na tayo, naiintindihan kita, masyado kang sensitibo, mahina, masaya, matigas ang ulo, at handa akong protektahan ka, kasama ka. Hawak kamay tayong magkasama sa buhay, handa akong ibuhos ang aking buong buhay, para mahalin ka, walang ibang pag-ibig, Xiaoxi.
Pakakasalan mo ba ako? Sige, pumayag ka. Pangako mo sa kanya. Pangako mo sa kanya. Pangako mo sa kanya. Pangako mo sa kanya. Sang-ayon ako. Halikan mo, 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 halikan mo. Magkano ang benta ng niyog na ito? Ice can mo lang, 9 piso at 9 na po. Kumuha ng isa. Bilisan mo, bilisan mo. Ay, talaga bang, hindi ka man lang binibigyan ng kahit isang sentimo ng magulang mo? Inalagaan ka nila ng 20 taon. Sasabihin nilang itinigil na ang relasyon, kung hindi mo lang ibinato ang lahat ng dowry ko, sa pagsusugal. Siguro hindi tayo aabot sa ganito, sa pagbebenta ng niyog dito. Walang makakaalam kung kanino ang batang nasa tiyan mo. Sino ba ang ama niyan? 3 buwan pa lang ang tiyan mo, ang laki na. Akala mo ba ako yung tatanggap sa lahat? Talagang malas. Nangangahas kang saktan ako, sasagupain kita. Anong sasagupain? Hindi ka na kinikilala ng pamilya Chen. Wala ka ng mga kamag-anak. Alam mo ba? Mula ngayon, sundin mo ang sinasabi ko. Masaya na ako. Maaari pa kitang bigyan ng 2 kagat ng pagkain. Huwag kang masyadong sobra. Hindi pa ganap na nakikipag-ugnayan ang Chen family sa akin. Hindi nila ako pinapansin. Ang init talaga. Gusto mong uminom ng anuman? Doon sa niyog. Bakit ka nagtatago? Kasama ako sa pagbebenta ng niyog. Nahihiya ka ba? Kuha ng 2 niyog ang boss. Mga boss, bumili ng niyog. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Piliin mo ang niyog para sa boss. Piliin mo yung pinakamatamis. Kayo. Paano kayo nakapagtitinda ng niyog dito? Ang mga hilig ng bagong kasal. Linchi. Anong ikinagagalit mo? Nang makita mong sobrang kawawa ako, sigurado kang masaya ka. Masaya ka siguro. No, anong masaya? Gusto ko lang sanang bumili ng niyog. Kunin mo na. Nambubugbog ng babae, tinuruan ko ang asawa ko. Ikaw ba ang bahala? Kahit gaano pa man, ayaw ko kay Chenhua, yung nananakit ng babae, basura. Hindi pa rin kita tinitingnan ng maganda. Bukod pa dyan, pinakasalan ka niya. Marami ang dote na ibinigay ng pamilya Chen. Paano siya napunta sa pagbebenta ng niyog sa kalye? Anong nangyari? Ano ang kinalaman mo dyan? Basta't pangalan niya ay Chen pa rin ngayon, kaya't may kinalaman ako dito. Ikaw na ang magsalita. Ang aking bride price ay nilero niya sa sugal. Ngayon, utang na ako. Araw-araw, tanging sa pagbibenta ng mga niyog na ito, ako nakakakuha ng panggastos sa araw-araw. Pagsusugal. Ang asawa mo ay buntis ngayon. Lahat ng perang iyon ay ipinagpalat mo sa sugal. Asawa. Bata. Akala mo ba ako si Jiang Zi na isang tanga? Noong una, pinakasalan ko siya, dahil siya, ang panganay na anak ng pamilyang Chen. Ngayon, ang pamilya Chen ay, putol na ang ugnayan sa kanya, dala ang anak na hindi niya asawa, lumapit siya sa akin. At gusto pa niyang tratuhin ko siya ng maayos. Hindi ko siya pinatay. Ayos na iyon. Linchi, huwag kang magkunwaring malungkot dito. Peke mong awa. Tingnan mo ako na ganito. Sigurado akong sobrang saya mo. Sobrang ginhawa mo. Oo. Lahat ng ito ay dahil sa akin, tama iyon. Pero hindi ako kontento. Bakit ako kailangang mabuhay ng ganito? Samantalang ikaw ay may-ari ng Fuchie, isang napakabuting lalaki. At pagkatapos, kanina sa tindahan ng damit pangkasal, narinig ko ang tawag ninyo. Parang si Fuchie ang tumawag. Nag-propose siya sa'yo, di ba? Ang laki ng singsing sa kamay mo. Hindi ito mura, di ba? Hindi ako makontento. Talagang hindi ako makontento. Sama ka sa akin sa impyerno. Tawagin mo na ang ambulansya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Siya ang may problema ngayon. Di nang fu. Kayo na muna ang umuwi. Ako na ang bahala dito. Tara na. Hindi na nanganganib ang buhay ni MS, Chen. Pero ang bata sa tiyan niya ay hindi na mapapanatili. At dahil sa pagkalaglag, nakumpirma ni Jiang Zi na hindi siya ang ama ng bata. Ngayon ay nag-aaway na sila para magdiborsyo. Alam na ba ng pamilya Chen? Alam na lahat. Pero ayaw ibalik ni Jiang Zi ang dote na ibinigay sa kanya ng pamilya Chen, at humihingi pa ng bayad pinsala sa damdamin mula sa pamilya Chen. Nag-aaway lang sila, grabe talaga, parang aso na nagkakagat ng balahibo. Hindi ko napakialaman ang gulo nila. Tayo. Mabuhay ng maayos sa ating maliit na buhay. Zixi. Yung tahanan. Kung gusto mong bumalik, bumalik ka. Kung ayaw mong bumalik, lumayo ka na lang, manahimik. Ginoo Fu. Sige, uuwi na ako. Ay, sandali lang.
Maligayang pista ng Dragon Boat. Wow! Ginoo Fu, mahal na mahal kita. Ako, asawa, tulungan mo ako, asawa. Ano ang gagawin? Ngayon parang 5 buwan na, malapit nang magkaroon ng stretch marks, yung kambal, sa huli na. Hindi kaya pangit na talaga, hindi naman. Aarugain kita araw-araw, maingat na ipapahid, magandang masahe para ma-absorb, siguradong hindi ka magkakaroon ng dagdag na stretch mark, hindi ikaw ang may sabi niyan. At saka, may naririnig din ako sa ibang buntis, pagkatapos manganak, magiging parang palumpong ang tiyan nila, kahit tapusin na ang pagpapasuso, walang magagawa kahit mag-ehersisyo pa sila ng todo, kahit magpa-opera pa sila, hindi pa rin sigurado. Bumalik sa dati, ang pinsala sa katawan ng babae kapag siya ay buntis, ay sobrang laki, mas mahirap pa kapag kambal. Lahat ng ito ay kasalanan ko, kahit nahanda na ako ng lubos. Pakiramdam ko ay may utang pa rin ako sa iyo, minsan iniisip ko lang. Ang katawan ko ay napakabuti, dapat ako ang magdadala ng mga ito. Sige, para sa'yo, lahat para sa'yo. Mag-ingat ka. Halika. Kayong dalawa, mga bata, makinig kayo sa akin. Habang buntis, huwag niyong istorbohin si mommy. Pagkapanganak, kailangan din kayong maging mabait, ha? Sobra ka namang dominanteng tao, ganyan ka, matatakot ang 2 maliliit na bata. Sino ang nagsabing ganito ang aking personalidad? Kung ganun, sige, maging dominado na tayo. Ayos ba yan? Kung magkakaroon ng isang guhit, sobrang importante, 2 guhit. 2 guhit, isang gusali, guhit. Bumili ng yate, 4 na guhit, bumili ng eroplano, kung 5 guhit. Dapat mamatay ng maraming beses. Ayos na, pwede na. Domineering CEO, tumigil ka na sa pagpapakita ng kayamanan. Asawa, mahal kita, HMM. Ikaw naman. Mahal din kita. Asawa, magandang gabi. Magandang gabi, si Chiye.